Ipinakilala si Jonas Wellman, isang renowned former opera singer na nag-anunsyo ng kanyang plano na mag-travel papunta sa West Allis sa 13th, para sa isang cultural exchange event. At dahil sa nakakabilib na popularidad nito, kahit na sa West Allis, marami ang naghahangad na ang performance nito ay makatulong sa pag-improve ng relasyon sa pagitan ng East at West. Ang ilan pa nga ay dinab ito bilang ang singer na the Herald of the Thaw. Gayunpaman, bigla na lang kumalat ang mga scandals patungkol sa kanya. Na-headline pa nga siya sa balita dahil doon. Ilan sa mga scandals nito ay tungkol sa napakaraming extramarital affairs, nag-leak din daw siya ng classified information sa Western Paramore. Meron din daw organized crime connection si Wellman, at hinihingi lang ang mga crime bosses daw ang nag-pull ng string para sa cultural exchange trip na mangyayari. May impormasyon din daw na nakuha mula sa kabit nito na sinasabing tinawag ni Wellman ang mga Astanian na lowbrow ape na hindi ma-appreciate ang art niya. Ang paghina ng popularidad daw nito domestically, ang tunay na rason kung bakit eager itong mag-perform sa West Allis. Meron din daw itong dark history ng panlilibak sa mga veteranong may kapansanan. Ilan pa sa mga nakakagulat na alegasyon ay ang napakaraming mga banta nito sa mga bagong kasama sa cast. Inihayag din daw ng mga event organizers at mga politiko na si Wellman ay humihiling ng napakalaking kabayaran. At wala daw itong pakialam sa kapayapaan. Kaya naman, habang naglalakad si Wellman, binulabog tuloy ito ng mga reporters upang kumpirmahin kung totoo daw ba ang mga balita. Nagdedemand daw ng kasagutan ang mga compatriots nito. Ilan pa ay nagtanong kung may intention daw ba siyang mag-back out. Pinaratangan naman siyang nothing but a fifty scumbag ng iba. Dahil doon, sumagot si Wellman at sinabing ang lahat daw ng mga istoryang yun ay completely groundless. Ipinakita naman ang photobooth na siyang entrance papasok ng isang Wise Safe House or West Alien Intelligence Services Eastern Focus Division. Sa loob ng opisina, isang Wise rookie ang hindi makapaniwala patungkol sa balitang nabasa niya at napa-comment na lowlife daw ang lalaking yun. Mula sa Weekly Unify magazine, nalaman nito ang pagtawag na Herald of the Thaw kay Wellman. Siguradong kapag pumunta daw ito sa West Allis ngayon, ang relasyon sa pagitan ng East at West ay mas lalong magiging malamig than ever. Inutusan naman ito ni Sylvia na gawin daw niya anumang mga hakbang ang kakailanganin upang masigurong ang balita patungkol sa mga skandal na ito ay hindi aabot sa West. Sagot naman niyang sino daw ang may pake doon sa puntong yun. Ayaw daw nitong makalapit man lang ang creep daw na yun sa bansa nila. Hindi naman sumagot si Sylvia at naglakad lang papalapit sa kanya. Kinorner niya ito at hinampas ng malakas ang dingding, sabay inulit ang utos niyang gawin anuman ang mga hakbang na kinakailangan. At dahil doon, hindi na nakapalag pa ang rookie at napa-oo na lang. Tinanong naman siya ni Sylvia kung gaano na daw siya katagal sa line of work na yun. Habang nagta-typewriter, sumagot itong 2 taon na daw siyang naroon. Kung ganoon daw, bakit upset pa din ito tungkol doon? Tanong ni Sylvia. Giit naman niyang sino daw ba ang hindi maa-upset dito? Ang mga tao sa parehas na West at East ay pinagsikapang maisakatuparan ang cultural exchange. At ngayon, ang lahat daw ng kanilang pinaghirapan ay magwawalang saysay na. Although, alam niya naman daw na wala siyang kinalaman dito. Sinabi naman ni Sylvia na tungkulin daw nila ang tiyakin na hindi magwawalang saysay ang kanilang mga ginawa. Sabik na hinihintay ng West ang pagbisita ni Ginoong Wellman. Alam naman daw ito ng rookie pero nag-iba na daw kasi ang bagay-bagay ngayon. Curious naman si Sylvia kung kinamumuhian daw ba talaga nito si Jonas Wellman ng ganon. Sagot naman itong syempre naman daw, sabay tawag sa kanyang handler. Nabasa niya na daw ba ang mga articles na yun? Ang lahat daw ng mga tao sa Astana ay hinahamak na ang lalaking yun. Tinanong naman ni Sylvia kung ilang % daw ng populasyon yun exactly. Ilang mga tao in total. Ina-assume daw nitong meron siyang data upang mabackupan ang claim niyang yun. Napaisip naman ng rookie at bakit daw sobrang magnitpick ito sa maliliit na bagay. Pagpapaliwanag ni Sylvia, ang mga third-rate tabloids daw na ibinabandera niya ay mga right-wing rags na nagsisibling mouthpiece para sa National Unity Party noong digmaan. At ang mga kabit at hindi pinapangalan ng government figures na siyang sinasabing source ng mga istoryang yun ay mga suspect. Sa tingin daw ba nito ay inimbento lang yun? Tanong ng rookie. Ngunit wala daw ideya si Sylvia. Maaari rin naman daw na maging totoo ito. O kaya,
Maaaring niluto lang ito ng mga taong hindi nais ang pag-igi ng relasyon sa pagitan ng East at West. Pero ang basa daw ng rookie dito ay isang creep si Wellman. Sagot ni Sylvia na sa katiting na karanasan nito, ayaw niya daw ang read nito sa kahit na anong bagay. Ang rookie daw na gaya niya ay kailangang umakto base sa objective reasoning. Huwag daw nitong kakalimutan na may mga buhay na nakasalalay sa kahit na anong maliit na piraso ng impormasyon. May dumating naman na agent na sinabing patungkol daw sa eksatong topic na pinag-uusapan nila, may dala-dala siyang impormasyon. Mukhang may dumating daw na death threat sa may opera house. Sa papel nakasulat na kamatayan daw ang nararapat sa salot na nagtatanim ng alitan sa pagitan ng East at West. At siya daw ang magiging espada ng katarungan. Nang basahin ito ni Sylvia, na curious naman sila sino daw kaya ang magpapadala ng ganung bagay. Tanong naman ng rookie kung dapat daw bang seryosohin nila ang ganung mga bagay. Pero dahil daw doon, nagkakagulo na ang media. Ipinag-utos tuloy ni Sylvia na alamin daw nila lahat ng nalalaman ng pulisya. Napaisip naman ng rookie kung dapat pa daw ba talagang imbestigahan yun. Sa tingin niya kasi ang mga ganung bagay ay 9 times out of 10 ay mga prank lamang. Sagot naman ni Sylvia na kung nagkataon na lumabas na yon ay isa sa 10, ipagpapatuloy niya pa daw ba ang pagsasabi ng mga tsansa habang ito ay umuusbong na tungo sa digmaan. Napalunok naman ang rookie dahil dun. Dagdag pa ng wise agent na ang paghuli daw nila sa lalaking yun ay maaaring maging utang ng East sa kanila. Nagpaalam naman na si Sylvia at pupunta daw ito sa embassy upang gumawa ng mga kinakailangan na pagbabago patungkol sa plano nila para sa event. Meron din daw itong iba pang mga errands na dapat gawin. Kaya naman, inaasahan niya daw na sila na ang maghahandle sa mga bagay-bagay habang wala siya. Habang nasa labas, inisip naman ni Sylvia na sa totoo lang daw, ang pagti-training sa mga bagong recruit ay sobrang nakakapagod. At hindi na daw ito bata. Nagrereklamo na nga ito tungkol sa mga bata daw ngayon. Inalala naman nito noon nang tanungin niya ang isang trainee kung ilang beses daw ba niyang sasabihin. Huwag daw nitong titignan ang mga bagay-bagay in terms of black and white. Huwag din daw nitong ipilit ang lahat sa preconceived notions niya. At huwag itong mag-rationalize. Habang nakasunggab sa damit nito, tinanong niyang kung ang utak niya ba ay purely for show lang. Yun ay ang training nito kay Twilight, at curious ito kung ganun daw ba siya kalambat noon. Natawa naman ito dahil sa mga alaala na yun. Sa sumunod na araw, tumatakbo ang rookie papunta sa handler na si Sylvia dala-dala ang isang magazine. Wika niya, hindi daw nito mapapaniwalaan yun. Nasa kamay niya na daw ang edisyon ng Vacana Weekly para sa kinabukasan. At nakasulat ditong nirebat na nila ang lahat ng mga Jonas Wellman scandals. Imbes na mas hawk ay sumagot lang itong oo, alam niya na daw yun. Nakakuha sila ng proof nang nasa editing stage pa lang. Gayunpaman, dagdag ng rookie na dapat daw nilang makita yon. Ang babaeng sinasabing mga kabit daw ay umatras lahat. Inamin nilang binayaran lang daw sila upang magsinungaling. Meron pa nga silang mga ebidensya na ang lahat ng yun ay parang coordinated smear campaign lamang. Ipinakita pa nga ang litrato ng sinasabing kabit na at ang meeting nito sa isang Unity Part official. Sinasuggest nitong halos lahat ng nagsalita laban kay Jonas Wellman ay na-pressure na gawin yun ng mga pro-war headliners. Ngunit gaya daw ng sinabi ni Sylvia, nabasa niya na yun. Dagdag pa ng rookie, tatanggihan daw ni Wellman ang bayad para sa pagdalo niya sa cultural exchange. Hindi ba't nakapabuti daw nitong tao? Alam niya na daw yun simula pa lang sa simula na may something fishy na sa mga hit pieces na yun. Sa TV naman sa office nila, saktong may live report tungkol sa pagsasama-sama ng mga reporter sa labas ng opisina ni Wellman upang alamin ang katotohanan. Lumingon ang rookie dito at tinawag silang fools dahil sa pag-atake daw kay Wellman out of pure ignorance. Hindi naman makapaniwala ang handler dito. Kinutongan niya siya sa ulo na nagtanong para daw saan yun. Sinabi naman ng wise agent na once lumabas na daw ang article, hindi na sila dapat mag-alala tungkol sa kung sino ang nagpadala ng death threat na yun. Ngunit hindi naman sang-ayon si Sylvia dito. Ang uri daw ng taong gumagawa ng ganoong banta ay nakakakita lamang ng mundong gusto nilang makita. Wala nang makapapawi sa kanilang delusyon. Curious naman ang rookie kung sa tingin ba daw nito ay itutuloy pa din nun ang death threat niya. Ayon naman dito, base sa nakikita nila,
May grupo ng anti-Wellman protesters ang naroon sa crowd sa araw na yon. Sa pagitan ng protester at ng recent death threat, ang security kay Wellman ay tight. May napansin naman si Sylvia sa crowd na ipinapalabas sa TV. Tinanong niya ang agent kung nire-record niya ba daw ito at umoo siya. Nang tanungin kung phalanx security daw ba ang guards, sagot niyang tama daw. Pinansin naman ito ang guard sa likod na wala daw baton. Hindi daw kasi magpapadala ang phalanx ng isang guard on a job nang wala nun. At ano daw ang ginagawa nito sa patrol route na yun sa ganoong oras? Hindi naman makapaniwala ang rookie na alam nito ang patrol route nila. Magulo daw dun ngayon. Maaaring nalilito lang siya kung saan daw dapat ito pumunta. May tatawagan naman si Sylvia sa phone at kinumpirma kung ang office daw ba ni Wellman ay nasa District 4. Tama daw, sagot ng wise agent, ang kebab daw ang pinakamalapit. May sumagot naman ang tawag nito mula sa Sunset Kebab sa may West Main. 2 beses niyang sinabi ang delivery. Kailangan daw nito ng 3 hot kebabs at 2 chocolate mint kebabs. Nagulat naman ang sumagot ng tawag. Dagdag pa ni Sylvia, ang guard daw mula sa Pico na may brown hair, approximately 5'11" ang height. Yun daw nasa likod ng payphone. Hold the ketchup, wika nito. Mula sa description na ibinigay nito, natukoy niya ang lalaki at sumagot itong order received. Naghanda namang umalis si Sylvia at pupunta din daw sila doon, bagay na hindi mapaniwalaan ng rookie. Hindi daw ba dapat nilang tawagin si Twilight? Pero sagot nitong, kailangan daw nun ng pahinga. Balita daw kasing bumagsak itong sa sarili niyang bahay kamakailan. Lumipat naman ang eksena labas ng opisina ni Wellman kung saan napakadaming mga reporter ang nakaabang. Sa loob naman, kausap ng staff si Wellman at sinabihan daw sila ng pulisya na wag na munang lumabas ng office. Patungkol naman sa magaganap na party sa gabing yun, sinabi ng isa na hindi daw magiging issue ito. Siguradong meron daw silang sapat na security. Dagdag ng kasamahan nito, pwede daw silang dumaan sa likod upang maiwasan ang media. Umoki naman si Wellman sa plano. Ilang saglit pa, naghanda na nga sila upang lumabas sa likod, kung saan nakaabang na ang kanilang sasakyan. Nakatago naman sa may puno ang kainahinalang lalaki na naka-security officer uniform at nakaabang lang ito doon. Habang ang tinawagan naman ni Sylvia sa kebab shop, ay naroon din sa malapit at nagbabasa ng dyaryo. Nabahala ito nang mapansing naglabas ng baril ang lalaki at nagkabit ito ng silencer doon. Habang tinitwist ito, paulit-ulit na binibigkas nitong hustisya. Pinagpawisan sa kaba ang kebab staff dahil alam niyang hindi maganda yon. Napaisip siya kung ano ba dapat ang gawin niya. Sakto namang lumabas na sa pinto si Wellman at napansin ito ng lalaki. Dali-dali itong kumilos upang makalapit. Dumating naman ang isang humaharurot na kotse at lulan pala nito ang mga wise members na pinangungunahan ni Sylvia. Tinawag ng wise agent si Kebab upang tanungin na saan na daw ang recipient. Sagot naman nito over the radio na may problema daw. Lumabas na sa backdoor si Wellman at ang recipient daw ay handa na upang bumaril. Nang marinig yun, nabahala si Sylvia at nagmamadali na silang kumilos upang mailayo ito kay Wellman. May inabot naman ang kebabman na order daw na chocolate mint kebabs. Nagtaka naman si Wellman dahil hindi niya naman daw inorder ito. Naging alerto ang mga bantay at dinakip siya sa paghihinalang may binabalak siyang masama. Habang papalapit ang may hawak ng baril, pumipiglas naman ang kebabman dahil naroon lang naman daw siya upang mag-deliver. Kunin na lang daw nila yon. Ngunit pinilit naman ni Wellman na wala daw silang inorder na kahit na ano. Kaya naman, umalis na daw ito. Napatigil ang lalaking susugod na sana, habang mabilis namang tumakbo papunta doon sina Sylvia at ang wise agents. Nahuli nila sa akto ang lalaking may baril, at hinubad tuloy ni Sylvia ang belt na suot niya sa may palda niya. Gamit ang metal buckle nito, hinampas niya ang kamay nitong may hawak ng baril. Dahil doon, nabitawan nito yon at napatingin sa kanila. Hindi makapaniwala ang lalaki nang matukoy sila bilang pulis. Wika nito, hindi daw sila mananatili bilang sword ng justice. Tinanong naman ni Sylvia kung sigurado ba daw siya dun, habang hinahataw ang hawak nitong sinturon. Gamit yun, hinampas niya sa mukha ang lalaki, dahilan upang mapatilapon nito patalikod. Saktong nasalo naman ito ng wise rookie na nashock nang mapansing maaaring nabasag daw ang panga nito.
At dahil nakuha na nila ang lalaki, dali-daling umalis sa scene ang wise agents, habang distracted ang guards ni Wellman sa kebabman. Nag-sorry ito sa pagkakamali niya at maling building daw pala. Matapos ang naging insidente, kinabukasan, dumiretso na nga sa may Berlin Airport si Wellman at mga kasamahan nito. Paalis na ang mga Ostanian performers papunta sa West Allis. Na-clear na ang mga scandals nito, at mukhang nabuhayan na si Wellman dahil doon habang makikitang proud na itong kamakaway sa crowd at sa nakapaligid na mga photographers. Finally, nakalipad na nga ito, habang pinakita namang iniinda ni Sylvia ang masakit na balikat. Tinawag naman itong Secretary Sherwood ng isa, tinanong kung may problema daw ba. Sagot lang nitong napasobra daw siya kahapon, kaya't sumakit ang balikat niya. Sa edad niya, dapat daw ay mas maalam na ito, sabay tawa. Sumang-ayon naman ang kasamahan nitong natawa din. Alam niya kasi ang pakiramdam nun. Ngunit ipagpaliban muna daw nila ang pagdiriwang hanggang sa ligtas nang matapos ang cultural exchange. Ipinakitang muli ang photobooth papunta sa office ng wise agents. Sa loob nito, sinabing official na daw, ang security guard ang siyang nagpadala ng death threat. Dagdag pa nito, Pans Karmer daw ang ngalan niya, 52 years old. Dating sundalo na patalon-talon ng trabaho matapos ang digmaan, na ilang beses inaresto dahil sa pananakit. Sinasabi daw nitong kailangan niyang parusahan ang mga corrupt para sa kapakanan ng mga tao. Na-curious naman ang wise rookie kung ano daw ang iniisip nito at inilagak niya ang sarili niya bilang representative. Habang inoobserbahan ang file nito, sinabi ni Sylvia na maaaring ghost of the war yun. Nangyayari daw ang ganung bagay kapag masyado kang nag-take pride sa pakikipaglaban para sa kapayapaan. At yun din daw ang isang bagay na kailangan nilang bantayan sa para sa kanilang mga sarili. Inamin naman ng rookie na siya din ay may natutunan mula sa mga nangyari. Hinayaan daw niyang mamislead siya ng sarili niyang ignorance. At kamuntikan niya nang hayaan ang isang inosenteng lalaki na masaktan dahil doon. Kaya naman, hindi na daw niya hahayaang maloko pa ng ganun muli. Kapag bumalik daw si Mr. Wellman, siguro ay panunuurin daw nito ang isa sa mga performances niya bilang apology niya. Binati naman ito ng good luck ng wise agent. Sa tingin niya daw kasi, may good chance na mag-defect na ito sa West at hindi na bumalik pa. Gulat na gulat naman ang rookie nang marinig ito. Dagdag ng agent, isa daw pala sa mga kabit ni Wellman ay asawa ng isang organized crime boss. At kung babalik ito, hindi na baliw na amateur ang maglalagay ng daliri nito sa gatilyo sa susunod. Hindi naman makapaniwala ang rookie. Hindi ba't hoax lang daw ang lahat ng mga affair nito at parte lamang ito ng smear job? Sagot naman ng agent na ipinapakita lang daw noon na mabilis akalain na kilala mo na ang isang tao, pero hindi pa pala talaga. Tinuro naman ng rookie ang article sa magazine kung saan narabat na ang lahat ng mga scandals. Umupo naman na sa may couch ang agent at sinabing, anuman daw ang katotohanan, masaya itong na-kick off ang East at West Cultural Exchange nang walang insidente. Habang minamasahe naman ang balikat nito, sinabi ni Sylvia na sa susunod na kakailanganin niyang gamitin ang sinturon niya sa kahit na sino, masyadong maaga pa yun. Gulong-gulo naman ang rookie at patuloy pa ding hawak ang magazine. Ano ba daw talaga ang totoo doon? Hindi na nito malaman pa. Sinabi naman ni Sylvia na tigilan na daw nito ang paghahanap sa madaling mga sagot na mahulog sa lap niya. Challenge niya itong gamitin ang ulo niya upang hanapin yun himself. Lumipat naman ang eksena sa may Eden Academy. Matapos ang klase, nauna nang umuwi si Becky at nagpaalam na ito kay Anya nang dumating ang sundo niya. Kita na lang daw sila bukas. Nang umalis na ito, naiwan lang naghihintay sa may shed si Anya. May lalaki namang dumating upang sabihan ng mga estudyante na nagkaroon daw ng medical emergency ang bus driver, kaya naman, sobrang late daw ang susunod na bus. Humingi ito ng paumanhin sa kanila. Hindi naman makapaniwala ang mga batang sasakay sana dito. At dahil matagal-tagal pa ang dating ng bus, napagdesisyon na nilang tumambay muna sa ibang lugar upang palipasin ang oras. Inisip nilang sa cafeteria na lang muna. Samantalang si Anya, naiwan lang mag-isa doon at walang magawa. Ilang saglit pa, habang nakatulala lang ito doon at naghihintay, naabutan siya ng housemaster na si Professor Henderson. Pinansin niya ito at tinanong ano pa daw ang ginagawa niya doon. Sa tingin niya ay matagal-tagal pa daw bago dumating ang susunod na bus.
Nagulat naman si Anya nang mapansin siya doon. Sagot niya, mag-isa lang daw siya at walang mapupuntahan. Dahil doon, na-realize nitong maaaring umuwi na siguro si Becky na tinawag niyang Miss Blackbell. Napatigil naman ito at tinanong na kung meron daw siyang spare time, pwede daw ba nitong tulungan siya doon sa mga dala-dala niyang school supplies. Ang maraming tungkulin kasi kaugnay ng pamamahala sa kanilang mga estudyanteng elementarya ay medyo mahirap para sa kanya. Humingi naman ng paumanhin si Anya, pero busy daw ito sa paggawa ng wala. Sagot naman nitong huwag daw siyang gumawa ng ganong door face. Sigurado daw siyang makakahanap siya ng ilang tea cakes kapag natapos na sila. Nabuhayan naman si Anya nang marinig ang patungkol sa tea cakes, kaya naman, sinamahan niya na ito at tinulungan. Habang naglalakad, tinanong naman ni Professor Henderson kung nai-enjoy ba daw nito ang eskwela. Casual namang sumagot si Anya na so-so lang daw. Nabahala naman ito at tinanong kung magkakaroon daw ba siya ng problema kung hindi nito gusto ang paaralan. Inisip niya kung bad apple ba siya. Ngunit sinabi naman ni Professor Henderson na hindi naman daw syempre. Inamin nitong kahit siya ay nahirapang magkaroon ng kaibigan nung kabataan niya. At medyo hindi naging kas-iya siya ang karanasan nito dahil doon. Sinabihan naman ni Anya ang kanilang housemaster na wag daw siyang malungkot at naawa siya dito. Hindi naman inasahan ni Professor Henderson yun. Ngunit kung ngayon daw, magkaroon ito ng mga paghihirap doon, makakatulong aniya ang pag-usapan ang tungkol doon. Alam daw niyang kailangan ng lakas ng loob upang mag-open up, pero naroon lang daw siya lagi kung nais nitong makipag-usap. Ngunit sagot naman ni Anya na okay lang daw siya at ang lahat ay super. Sa loob-loob naman ni Professor Henderson, wala pa daw siyang nakilalang estudyante na ganun katas ang spirits matapos makakuha ng Tony Trust Bold. Nakakabilib daw ang grit nito kahit na may 2 bolts na siya. Napa-comment tuloy itong positively elegant. Nabasa naman ni Anya ang nasa isip nito, at dahil doon, naaalala niyang tama nga siya. Nakalimutan na nito ang tungkol sa mga bolts na yon. Naisip pa ni Professor Henderson na ngayon, bigla siyang napahiya sa sarili niya dahil inakala niyang kailangan nitong makialam at magpakita ng teacherly concern sa kanya. Hindi na daw pala kailangang mag-abala pa nito. Ano daw kaya ang gagawin niya ngayon? Concerned naman si Anya nang marinig yon. Na-curious siya kung makakakuha pa daw kaya siya ng tea cakes. Kaya naman, bigla nitong sinabi na medyo upset pa din daw siya dahil sa nakuha niyang 2 Tony Trust bolts. Nagulat naman si Henderson nang marinig yun. Naginhawaan ito na tama naman daw pala siya after all. Hindi ba't ang Tony Trust bolt daw na natanggap nito ay dahil sa nakalimutan niyang panyo? Naglabas naman ng 4 na panyo si Anya at sinabing dahil daw doon, napakarami na nitong panyo na dala ngayon. Ngunit giit naman ni Henderson na hindi daw yun ang point nun. Hindi daw ang mga panyo ang issue doon, ngunit ang attitude nila patungkol sa paghahanda in general. Nagtaka naman si Anya sa pinup-onto nito. Pagpapaliwanag pa ng housemaster, isa sa mga pundasyon ng pagiging elegante ay ang pagpapanatili ng wasto at kalmadong pag-uugali na kailangan upang mabigyan ng sapat na pansin ang mga usapin sa pag-aayos ng sarili. Maaaring mukhang masyadong mahigpit ang mga pamamaraan ni Mistress Slag, ngunit karaniwan ang humihina ang pokus ng mga estudyanteng nasa unang taon habang nag-aangkop sa buhay paaralan. Ang kanyang mga pagbisita daw ay nagsisilbing refocus para sa student body. At sa hinaba-haba ng sinabi nito, mukhang wala naman napulot si Anya doon. Hindi naman makapaniwala ang housemaster na wala man lang itong naintindihan doon. Pinakakalma nito ng sarili niya. Anya, bata pa lamang daw ito. Nanatiling mahirap para sa edad nito ang mga abstract concepts. Kailangan lang daw niyang ipaliwanag ito sa mas simpleng paraan. Kaya naman, sinubukan niyang ulitin ito ng mas madaling intindihin. Gayunpaman, sinabi ni Anya na sa totoo lang daw, naintindihan nito lahat yon. Ang sinasabi daw nito ay hindi na siya makakakuha pa ng bolts kung pananatilihin nitong malinis ang mga panyo niya at magfo-focus sa mga slacks niya. Lalo naman na-shock si Henderson dahil na-realize nitong wala siyang naintindihan talaga kahit isang salita man lang. Well, wika nito, ang point niya daw ay patungkol sa self-control. Nabahala naman ito at napaisip doon. Masyado daw naging vulgar ang lengguwahe nito. Tanong naman ni Anya na kung makokontrol ba daw nito ang sarili niya ay makakakuha na siya ng Stella Stars. Curious naman ang housemaster kung nais ba daw nitong maging imperial scholar din.
Sa isip-isip niya, ang ambitious daw nito, if nothing else. Napagasp naman si Anya dun. Nang tanungin ni Henderson bakit daw nito ninanais ang Stella Stars at ano ang nais nitong makamtan sa pagiging Imperial Scholar, naisip ni Anya na nais niya daw ang mga yun para sa misyon ng kanyang ama. Pero sumagot itong, sa totoo lang daw, sobrang cool daw kasing tignan nito. Nagulat namang muli si Henderson dahil napakababaw daw ng rason nito, sobrang babaw. Inalala nito noong na-interview niya siya, nabanggit daw nitong nais niyang maging gaya ng kanilang headmaster, hindi ba? Hindi daw ba ito nagpapamotivate sa kanya? Inisip naman ni Anya kung binanggit niya ba talaga yun. Ang punto niya daw ay nais nito ng Stella Stars at ngayon daw agad. Dahil sa isip nito, sa ganung paraan niya lang mahaharap ang last boss. Napatwitch naman sa gulat si Henderson at hindi inasahang marinig yun sa kanya. Nang pumasok sila sa pinto, sinabi nitong hindi daw dapat nito binabasta-basta lang ang mga Stella Stars at ang Imperial Scholarship. Simbolo daw ito ng reputasyon ng Eden Academy mahigit 5 siglo na. Presinta naman ng housemaster sa kanya ang mga mukha daw ng mga estudyanteng nagsipag sa kanilang pag-aaral na siyang nagdala sa kanila sa kadakilaan. Sa hallway na yun, makikita ang mga naka-frame na litrato ng mga politiko, artists, athletes, scholars, engineers at iba pa. Ang bawat isa sa kanila ay mga Imperial Scholar ng eskwelahang yun. Dahil sa walang sawa at may sensinang pagsusumikap at matinding pagpipigil sa sarili, hindi nila pinayagang pahinain ng kabiguan ang kanilang hangarin na magtagumpay. At sa paghasa ng sarili sa pamamagitan ng tunggalian at pakikipagtulungan, ay naabot nila ang titulong Imperial Scholar. Wala naman daw malaking bagay na nakakamit ng isang iglap lang. Habang tinitignan ang mga litrato, inisip ni Anya na para din daw yung mission niya. Kakailanganin lang daw nitong magtrabaho pa ng mas maigi araw-araw. Tinanong naman nito ang housemaster kung sa tingin niya daw kaya isang araw ay maabot niya din yun. Ngunit sinabi nitong ang tanong na yun ay hindi para sa kanya na sagutin. Depende na daw yun sa bawat estudyante. At minsan, may parte din daw ang swerte doon. Gayunpaman, hindi naman daw nito kailangang magmadali. Ang early years ng pag-aaral daw nito ay tungkol sa pag-build ng foundation nila. Hindi lang sa scholarship pero sa athletics at personal habits. Kasama na ang self-respect at spirituality. Mag-focus lang daw ito sa pag-exhibit ng proper behavior bawat araw. Mukhang na info overload na naman si Anya. Pero dagdag pa ni Professor Henderson, tama daw na pagsisihan nito ang Tonitrus bolts niya. Pero hindi daw dapat nito hayaang ma-discourage siya dahil lamang doon. Ang bawat tao naman daw ay nagkakaroon ng pagkakamali o pumapalya din ilang beses sa kanilang buhay. Tinuro naman nito ang isa sa mga taong nakapaskil doon na siyang nakakuha din daw ng 6 na Tonitrus bolts. Kaya naman, magtiwala lang daw ito sa sarili niya. Gaya na lang ng pananalig nito sa strength ng elegance niya. Okidoki, sagot ni Anya. At nang sa wakas ay umabot sa sila sa pagdadala ng mga supplies, nagpasalamat si Henderson sa little helper nito. Nag-cheer naman si Anya para sa tea cakes na ipinangako nito. Wika naman nitong hindi niya daw nakalimutan yon. Pinaupo niya si Anya at pinakain ng tea cakes. Sarap naman ito doon. Kwento ni Professor Henderson, kahit daw ang cake na kinakain nito ay ginawa ng dating Eden Academy Imperial Scholar. Ginugol daw nito ang ilang taon upang ma-refine ang recipe nun. Tanong niya, naarak daw ba nito ang depth ng flavor nun? Tumingin naman ito at sumagot na gusto niya daw na matamis ito. Napa-comment tuloy siyang sobrang babaw daw nun. Bigla naman itong naalala na itanong kung nais daw ba niyang reviewin sa kanya ang mga tanong na namiss nito sa quiz kahapon. Siguradong makapagbibigay daw ito ng oras kung kakailanganin. Gayunpaman, dumiretso na si Anya sa may pinto at sinabing, ngayong nakuha niya na daw ang tea cakes, uuwi na daw ito sa bahay. Nagpasalamat naman siya sa kanya at excited itong umuwi dahil Spy Wars daw ang palabas sa araw na yon. Pagkasara ng pinto, na-realize naman ni Henderson na hindi daw talaga madali ang edukasyon. Ilang saglit pa, nakauwi na nga si Anya sa bahay nila at bumati ito sa kanyang mga magulang. Napansin naman nilang late na daw itong umuwi. At dahil nakauwi na siya, naisipan nilang dapat ay maghanda na sila ng hapunan. Halatang pagod naman ang dalawa dahil sa kanilang mga trabaho, at nabahala si Anya para sa kanila.
Sa isip-isip ni Lloyd, sobrang brutal daw ng extra mission niya sa araw na yon. Matapos siyang bigyan ng break ni Sylvia, pinabalik na siya nito sa trabaho at binigyan ng mahirap na mission. Si Yor naman, hindi makapaniwala sa problemang dinulot ng target niya para sa araw na yon. Malahigante kasi ang nakalaban nito. At dahil nabasa ni Anya ang mga nasa isip nila, na-realize nitong grabe ang pagpupursugi ng mga magulang nito sa trabaho nila. Kaya naman, may naisip itong ideya. Willing itong skip muna ang spy wars para sa araw na yun at tinanong sina Lloyd at Yor kung pwede daw ba nila siyang tulungan na mag-aral. Nagtaka naman si Lloyd sa request nito at tinanong bakit bigla na lang siyang interesado na mag-aral. Pinagpawisan nito ng malamig at ng inag ng isiping maaaring nakakuha na naman daw siya siguro ng isa pang Thonitros bulb. Halos himatayin na ito dahil doon, buti na lang at inalalayan siya ni Yor na sinabihan itong magstay lang daw kasama nila. Nagtaka naman si Anya sa naging reaksyon nito. Sumunod na araw, nagpaalam muna si Yor kay Anya at lalabas lang daw siya upang mag-shopping. Habang palabas na, tinanong nito kung may nais daw ba siyang ipasabi sa kanya. Sumagot naman itong nais niya daw ng Crunch Crunch tea cake na binigay ni Master Henderson sa kanya. Nang marinig ang request nito, curious si Yor kung alam ba daw niya ang brand nun at sagot nitong hindi daw. Gayunpaman, gagawin daw ni Yor ang makakaya niya upang mahanap ito. May naalala namang sabihin din si Anya sa kanya. Sinabi daw ng Scion Boy na dadalhan siya nito ng isang kamangha-mangha na cake, pero never naman daw nitong ginawa yon. May utang daw ito sa kanya, sabay tawag sa kanyang cake cheat. Ngunit ang katotohanan ay never namang sinabi ni Damian na bibilhan niya ito ng pinakamasarap na cake na makakain niya. Okay daw, wika ni Yor. Isang amazing cake at ang crunchiest na tea cakes na mahahanap nito. Tuwang-tuwa naman si Anya dahil doon. Samantalang si Bond ay tila ng inag at natakot nang marinig ang salitang crunch. Habang pababa ng hagdan, natuwa naman si Yor nang isiping nagkakamabutihan na daw sina Anya at Damian. Grabe daw kasi ang kaba nito nang malamang sinuntok ito ni Anya. At naisip niyang kasalanan niya yun dahil training niya ito. Pero sa tingin niya, ang paglalaban daw nila ng ganun ang dahilan kung bakit mas naging mabuti silang magkaibigan. Ngunit maaaring hindi daw yun. Dahil ito sa kasipagan ni Anya na gawing tama ang mga bagay-bagay. At bilang isang nanay, alam niyang dapat din daw siyang magpursigi. At sisimulan niya daw ito sa pag-track down ng mga cake na ninanais nito. Gayunpaman, curious siya saan niya nga ba mahahanap yun. Sakto namang paglabas ng building, narinig nito ang dalawang kababaihan na nagkikwentuhan tungkol sa masasarap na cream sandwich cookies. Tuwang-tuwa sila doon. At nang dumaan si Yor, binati nila at tinawag na Mrs. Forger. Tinanong nila kung magsha-shopping daw ba siya. Bumati naman ito pabalik sa kanila ng magandang tanghali. Napatigil naman ito at inisip na maaaring alam daw nila ang best bakeries doon sa syudad. Kaya naman, tatanungin niya sana sila for recommendations. Gayunpaman sa isip-isip niya, malamang magtataka silang hindi nito alam kung saan mahahanap ang crunchiest tea cakes at kukutsain ito sa pagkukulang niya bilang ina dahil lamang doon. Baka pag hinalaan pa daw siya nito, kaya naman, dali-dali na lang siyang tumakbo at sinabing never mind. Nag-excuse ito sa kanila at kumari pa na paalis. Nagulat naman ang mga kababaihan sa ikinilos nito. Nang makalayo na, naisip ni Yor na kamuntika na daw siyang ma-report sa SSS nun. Patuloy lang itong naglakad at narinig ang usapan ng iba patungkol sa bagong place daw sa Linden Street. Inisip naman ni Yor gaano pa daw ba katagal bago ito magiging magaling sa pag-akto ng normal. Saan daw ba natutunan ng iba paano maging normal? Tinuruan daw ba sila ng mga magulang nila? Magpapakalugmok na sana ito, ngunit tinibayan ito ang loob niya at sinabihan ang sarili na wag daw ma-discourage. Kailangan itong magpatuloy para sa kapakanan ng trabaho niya. Naalala naman itong maaaring sa department store daw ata matatagpuan ang best cakes. Dumiretso na nga ito doon upang mag-shopping. Nagmamasid-masid ito sa paligid at hindi mapakali. Never pa daw kasi siyang pumunta sa ganong klase ng lugar ng mag-isa. Kaya naman, sobra itong na-stress doon. Narinig niya naman ng sales lady na prinopromote ang isang bagong dramatic eyeliner. Giit nito, ang uso daw ngayon ay piercing eyes. Gulat na gulat naman si Yor nang marinig yon.
Hindi ito makapaniwalang nagbebenta daw sila doon ng concealed weapon para sa pagtusok sa mga eyeball. Hindi daw ito dapat ma-react doon at magpanggap lang na isang normal na tao. Sumagot ito sa sales lady na hindi daw siya interesado sa mga weapon. Hinahanap daw nito ang bakery. Nagtaka naman ito nang banggitin niya ang weapons. Aniya, ang baked goods daw ay nasa next floor down. Nagpasalamat naman si Yor dito at umalis na. Mukhang totoo daw ang mga haka-haka. Nakakatakot na lugar daw pala talaga ang department stores. Para daw sa gaya niya, ang lugar na yun ay isang minefield ng traps at mga temptations. Kailangan na daw nitong makuha ang kailangan niya at umalis na sa lugar na yun. Sa may hagdan, isang babae naman ang nagtanong sa kasama nitong si Nola kung pwede daw bang bilisan nito unti. Humingi naman ito ng paumanhin sa tinawag niyang ma'am, pero sobrang dami daw kasi nitong binili. Nanginginig na nga ito dahil sa patong-patong na box na dala niya. Dagdag pa ni Nola, hindi na daw nito makita ang hahakbangan niya. Sakto namang padaan si Yor sa opposite side nila. At dahil nababagalan na nga ang babae, sinabihan nito si Nola na tumabi at hayaan daw siyang mauna sa kanya. Gayunpaman, sa pagmamadali, naging unstable ang tower ng boxes na dala nito at di kalaunan ay na out of balance ito. Gulat naman ang babae, lalo na si Nola nang makitang pagsak na ito. Aniya, mag-ingat daw siya. Nasaksihan naman ni Yor ang pangyayari, kaya't dali-dali itong kumilos upang seluhin siya. Hinailan nito ang kamay ng babae at inikot, habang ginamit naman nito ang paa niya at kaliwang kamay upang seluhin ang patong-patong na mga box na dala nito. At dahil dun, sabay-sabay niyang naisalba ang babae, pati na ang mga dala nito. Labis namang napahanga ang babae dito. At nang tanungin ni Yor kung okay lang ba daw siya, hinawakan siya ng babae at binating nakakabilib daw siya. Nagulat naman si Yor sa naging reaksyon nito at alam niyang nagkamali siya. Pero wika ng babae, sobra daw itong amazing. Swish, swash, swoosh, walang normal na tao daw ang kayang gumalaw ng ganon. Tumakbo naman si Nola upang tignan ang lagay ng amo nito. Tinanong niya kung nasaktan ba daw siya. Ngunit inopa din ito kay Yor na inisip niyang maaaring isang atleta dahil sa mga galaw niya. Curious naman ito kung taga doon lang ba daw siya. Sagot naman ni Yor na housewife lamang daw siya. At naparoon lang siya upang bumili ng cakes. Nang malamang hindi naman pala ito busy, inanyayahan siya nitong samahan siya for something. Tumanggi naman si Yor dahil kailangan pa daw nitong bumili ng mga cake. Nang marinig ito ng babae, tinuro niya ang nasa kamay niya at sinabi niyang pwede daw siyang kumuha ng gaano kadaming nais niya. Nagulat naman si Yor nang ma-realize na lahat pala yun ay mga cake. Wika pa nito, konsiderahin niya daw na token of gratitude niya yun sa kanya. Ano daw ang masasabi nito sa offer niya? Nakiusap naman si Nola dito, at tinawag siyang masigla at mabait na stranger. Sana daw ay pagbigyan nito ang alok ng ginang niya, para mabigyan pa daw nila siya ng gantimpala. Hindi naman alam na ni Yor ang gagawin pa. Lumipat ang eksena sa may sports hall kung saan nagpalit na into sports outfit si Yor, habang hawak ang bola ng volleyball. Nagulat naman ito kung bakit suot niya na yun bigla. Binati naman ito ng babaeng na-meet niya kanina na bagay daw sa kanya yun. Tinanong naman mga kasamahan nito kung yun daw ba ang tinutukoy nito, sabay tawag sa kanyang Melinda. Yun daw ba ang ringer at sagot nitong oo. Hindi naman inasahan ni Yor yun. Pagpapaliwanag nila, bilang Lady Patriot Society, sila daw ay lumalahok sa iba't ibang community activities, kasama na ang All Mothers Volleyball League. Inilapag na ni Nola sa table ang dala-dala nilang mga cake at inoffer sa kanila. Ang mga kaibigan daw ni Melinda doon ay mga kapwa mommy na nakatira sa Berlin. Sinabi ng isa na palagi daw silang natatalo ng Northside team, kaya't nakiusap itong tulungan niya daw silang manalo. Curious naman ang isa kung marami daw ba siyang karansan sa paglalaro ng volleyball at sagot niyang wala daw. Hindi naman sila makapaniwala doon. Tinanong naman ni Yor kung normal daw bang gawin ang paglalaro ng volleyball, at sagot ng isa na ngayon daw ay oo. Sikat na sikat daw ang mga mommy volleyball leagues. Dahil sa sinabi nilang normal ang volleyball, desidido naman si Yor na gawin ito. Naiintindihan niya daw at ibibigay daw nito ang lahat-lahat niya basta't makakauwi ito ng dinner. Natuwa naman sila sa naging response niya. Gayunpaman, concerned sila dahil sa sinabi nitong never pa siyang naglaro. Pero giit ni Melinda, wag na daw nitong pansinin yun.
Dahil sa nasaksihan niya kanina, pinagmalaki nitong may pagka-atleta daw ito. Kaya naman, siya na daw ang magsasabi dito ng mga rules sa laro. Na-excite naman si Yor. Nang tanungin siya ni Melinda ano daw ang ngalan niya, nagpakilala naman ito bilang Yor Forger daw. Pamito na nga, hudyat na simula na ng match. Pinaghanda naman na ni Melinda si Yor at pumorma naman ito. Ang tanging nasa isip nito ay ang goal ay manak ang bola papunta sa side ng court ng kalaban nang hindi ito tumatama sa lapag. Nang mag-serve na ang kabilang grupo, naging alerto naman Yor at naghanda upang seluhin ito. Nagawa niyang tamaan ito at binati siya ng good receive ng ka-team, though sa tingin niya ay masyado daw mataas. Nag-bounce ang bola paangat at bumwelo si Yor upang tumalo ng napakataas para paluin ito papunta sa side ng kalaban. Gayunpaman, aware si Yor na kailangan niyang maging gentle lang doon nang hamopsin niya ang bola. Hindi naman na nakagalaw pa ang kalaban nang dumiretso sa court nila ang bola. Pagkalapag, tuwang-tuwa naman si Yor sa nagawa niya. Napatanong ito kung tama daw ba ang ginawa niya. At dahil tumalbog pa ang bola papunta sa pinto at pataas ng ceiling, iba ang naging riskyo ng mga kasamahan nito doon. Naisip niya tuloy na mukhang mali ata ang ginawa niya. Ngunit nilapitan siya ni Melinda at sinabihang tama daw yun at nakakabilib talaga ito. Hindi naman inasahan ni Yor yun. Ngunit dagdag niya, labag daw sa rules ang isang tao na hawakan ang bola ng 2 beses, kaya naman bantayan niya daw yun. Humingi naman ng tawad si Yor dito. Nang muling mag-serve ang kabilang grupo, ang nasa isip niya lang ay 1 hit lang dapat. Hindi ito kumurap at nakatutok lang ang mata niya sa bola. At nang paparating na ito, nagpalipat-lipat siya ng pwesto sa gilid at harap ng mga kasamahan niya. At nang makakita ng pagkakataon, tin-iron na nito ang bola ng napakalakas. Pumasok sa court ng kalaban yun at walang nag-receive, kaya naman tinanong niya kung nagawa niya na daw ba ng tama this time. Ngunit napansin ito sa reaksyon nilang disappointed sila sa kanya. Nabahala tuloy siya at inisip ano na naman daw ba ang nagawa niya. Sinunod niya naman daw ang rules, dapat daw ba ay mas nagpigil ito. Nilapitan itong muli ni Melinda at pinayuhan siyang subukan na mag-relax. Hindi daw solo sport ang volleyball. Tinapak niya ito at sinabing nag-break daw ito muli ng rule. Nag-sorry ulit si Yor at inisip niya daw na rude na tumanggap ng tulong sa iba. Sa tingin niya kasi ang newbies dapat ang gagawa ng heavy lifting. Ngunit napansin daw ni Melinda na never pa kasi itong naglaro ng may team. Komento tuloy niya, puno daw ito ng mga surpresa. Humingi naman ito ng tawad sa ringer business na nabanggit kanina. Kalimutan na daw nito ang pagkapanalo, at hayaan lang ang sarili niya na mag-enjoy. Ang nais lang naman daw nito ay mag-enjoy ng magkasama. Yes ma'am, sagot ni Yor. Magpupursige daw ito upang mag-enjoy. Kaya naman sa sumunod na mga set, sinubukan itong makipag-coordinate sa team niya. Nag-dive pa nga ito sa lapag at ginamit ang daliri upang mas alba ang bola. Tuwang-tuwa naman ang team nila nang makapuntos. Nang turn naman na ni Yor upang mag-serve, tumama ito sa net ng malakas sa net. Sa sunod na try, naging sobrang lakas ng tira niya na lumundo ang lapag na tinamaan ito. At halos lumabas na nga ng sports hall ang bola pati nasa earth. Matapos ang naging game, nagtsaa naman ang mga kababaihan kahit na natalo na naman sila ng Northside. Gayunpaman, masaya daw ang naging match na yon. Nagpasalamat naman si Melinda kay Yor dahil doon. Ngunit halatang hindi ito masaya. Aniya, naging hadlang lamang daw siya para sa kanila. Pinatitigil naman siya ng katabi niya at sinabing parang halimaw daw ito sa laro. Mukhang handa na daw ngumawa ang buong team ng kalaban dahil sa kanya. Nang dumating ang waiter, nag-order na sila ng inumin. Si Melinda ay nag-order ng Imperatrice Rose Tea Service at ganun din ang katabi niya. Nang tanungin naman si Yor ano daw ang kanya, kagaya na lang din daw ng sa kanila na Imper something tea. Ngunit sinabihan naman ito ni Melinda na malaya daw siyang mag-order ng anumang naisin niya. Huwag daw nitong sabihin na isa siya sa mga girls na nag-aalala sa pag-fit in. Itinanggi naman ni Yor yun. Bigla namang na-curious ang kasamahan nito kung kasal na daw ba siya. At sagot lang nitong more or less. Nang tanungin kung may anak siya, inamin nitong may anak na babae na siya, although stepmom lang daw siya nito. Nagulat naman sila nang marinig yun at mukhang madami daw challenges yun, at malamang ay mahirap para sa kanya. Paglilinaw naman nitong nag-e-enjoy naman daw sila palagi.
Sinabi naman ni Yor na bilang isang ina at asawa, maraming mga pagkakataon na hindi daw nito malaman ang gagawin niya. Tawang-tawa naman sila at sinabihan nitong welcome to the club. Wika ng isa, ang mga anak niya daw ay sariling flesh and blood niya, pero wala pa din itong ideya kung paano sila ma-handle. Yun daw ang buong rason kung bakit sila nagsasama-sama ng ganun, upang mag-usap. Ang bawat araw daw ay isang bagong pagkakataon upang matuto. Hindi naman inasahan ni Yor na normal lang pala na hindi malaman ang gagawin. Inanyayahan naman ito ni Melinda na sana daw ay muli itong sumama sa kanila next time. Nangako itong hindi daw kasing stuffy pakinggan ang Lady Patriot Society. Dagdag ng katabi niya, hindi lang daw volleyball pero iba-iba daw ang mga ginagawa nila. Tinanong naman ni Yor kung seryoso daw ba sila doon, at sagot ni Melinda na oo daw. Na-excite si Yor dahil sobrang dami daw niyang nais na matutunan mula sa kanila. Nangako itong hindi sasayangin ang oportunidad na ibinigay nila sa kanya. Natawa naman si Melinda at tignan daw nila sino ang nagiging stuffy ngayon. Speaking daw sa wasted opportunities, sinabi ng katabi ni Melinda na hindi daw siya makakapaniwala doon, pero ang little one daw nila ay nakakuha na naman ng Tony Trustball. 4 na daw ang nakuha nito at nabahala naman si Melinda nang marinig yun. Gulat naman si Yor nang marinig ang tungkol sa Tony Trustball at tinanong kung sa Eden Academy daw ba nag-aaral ang anak nito. Nang ma-realize na ang anak niya ay nasa Eden din, tinanong nito anong year, at sagot ni Yor na first grade. Hindi sila makapaniwala doon, dahil parehas daw sila ni Melinda na may anak sa same year. Nang tanungin anong class ang anak ni Yor, sagot niyang class 3. Napaisip naman si Melinda sa apelyido nitong Forger at mukhang may na-realize. Hindi nito inasahang magkikita daw sila ng ganon. Humingi ito ng paumanhin dahil hindi niya daw naipakilala ang sarili niya sa kanya. Humawak ito sa cup ng tea at nagpakilala bilang si Melinda, Melinda Desmond daw. Pagka-uwi, gulat naman si Lloyd nang marinig na nakilala ni Yor ang ina ni Damian. Sagot naman nitong tama daw. Meron itong tinulungan na babae sa may department store at nagkataong siya yun. Nagulat din si Anya na ang nanay daw ni Sion Boy ang na-meet niya. Hindi inasahan ni Lloyd na tinulungan nito ang asawa ng dating Prime Minister. Bakas naman ang shock sa mukha ni Yor nang tanungin kung sikat daw ba si Melinda. At nagtaka si Lloyd na hindi niya alam yun. Nabahala si Yor dahil baka daw may nasabi siyang disrespectful dito. Natawa naman si Lloyd at tinanong kung hindi ba daw ito napunta sa bad side niya. Sa isip-isip ni Lloyd, si Melinda Desmond ay hindi lamang daw nanay ni Damian. Sagot naman ni Yor na hindi daw. Meron daw kakaibang ere tungkol dito pero sobrang bait daw niya. Ang nasa isip ni Lloyd ay si Melinda Desmond ay asawa ng National Unity Party chairman na si Donovan Desmond, kaya naman big deal ito. Balik sa naging usapan ni Yor at Melinda. Sinabi nitong ngayon ay naaalala niya na daw. Anya Forger ang ngalan ng anak nito. Ang babaeng nakaaway ng anak niya noong orientation. Hindi makapaniwala si Yor na siya daw pala ang ina ni Damian. Dahil doon, todo sorry naman siya dito. Nakiusap siyang huwag daw nitong sisihin si Anya. Kasalanan niya daw yun dahil tinuruan niya ito ng mga hindi kaaya-ayang bagay. Sagot naman nitong okay lang daw yun. Tumatawa lang ito habang inulit na okay lang daw talaga. Kahit daw ang asawa niya ay inisip na away bata lamang yun. Huwag na daw nitong pag-aksayahan pa ng pag-iisip yun at okay lang. Aalma pa sana si Yor, ngunit nag-iba ang aura nito nang uliting kakasabi niya lang daw na okay lang talaga yun. Wala daw itong paketungkol doon. Napalunok sa kaba si Yor dahil sa naging reaksyon nito. At wika ng isa, sinusunod daw ng mga Desmond ang kung ano ang maaaring tawagin na hands-off parenting philosophy. Dagdag pa ng katabi nito, dahil sobrang galing daw ng 2 anak nilang lalaki, halos hindi na sila nangangailangan ng atensyon. Sobra daw itong naiinggit dito. Na-realize tuloy ni Yor na meron pala talagang iba-ibang paraan upang maging magulang. At ang masasabi daw ni Melinda ay, ngayong nalaman niyang siya ang ina ng nakapa-interesting na batang yun, mas lalo daw itong na-curious tungkol sa kanya. Sinabi naman ng isa na sana daw alam ni Yor kung gaano ito kaswerte. Halos never daw nag-imbita si Melinda ng mga stranger sa kanilang mga get-together. Karamihan daw sa kanila doon ay mga kabigan nito bago pa siya naging first lady. Pinatitigil naman ito ni Melinda sa ancient history talk daw na yun.
Napaisip naman si Yor nang marinig ang First Lady at kung ano kaya ang ibig sabihin nun. Na-imagine niya ito sa taas ng isang podium at sinasabing hindi siya magpapahinga hanggang hindi siya nagiging una sa lahat. O kaya naman, maaaring siya ang unang babae ng humanity. Nagtaka naman ang blonde girl at tinanong kung ang ibig sabihin daw ba ay hindi nito alam kung sino si Melinda nang samahan niya ito. Natawa naman si Melinda dahil yun din daw ang inisip niya. Kaya naman, hindi daw ito nag-atubili na tanungin siya. Inamin nitong hindi niya daw talaga nakalimutan ipakilala ang sarili niya. Ang totoo ay ayaw nitong ipaalam sa kanya. Nag-sorry naman ito sa kanya at hindi ito mapaniwalaan ng mga kasamahan niya. Ngunit ngayong alam na daw ni Yor, hindi naman daw siguro ito magiging kakaiba para sa kanya. Sagot naman nitong hindi daw. Wala naman daw siyang nakikitang mali sa kagustuhan nitong maging first. Nagpasalamat si Melinda dito at ikinagagalak niya daw na marinig yun. Dahil daw kasi sa posisyon nito, iilan lang ang mga taong komportable siyang maging tunay na siya sa harap nila. Alam daw nitong hiniling niya na samahan niya ulit sila sa susunod na parang hindi ito big deal. Pero kung meron man daw na political considerations na maaaring maging uncomfortable para sa kanya, naiintindihan daw nito. At ngayong nasabi niya na yun, kung possible pa daw, sana ay maging magkaibigan sila ni Yor. Hindi naman makapaniwala si Yor sa narinig nito, at na-excite din ang mga kababaihan doon. Ilang saglit pa, sinabi ni Melinda na oras na daw upang umalis sila. Nag-offer naman itong ihatid siya. Habang nasa kotse, na-bring up naman ni Melinda ang patungkol daw sa pinag-uusapan nila kanina, tungkol sa anak niya. Nabahala naman si Yor dahil doon. Wika ni Melinda, sinabi daw ng household staff nitong mukhang nag-enjoy si Damian sa Eden Academy. Mukhang nagiging maayos na nga daw ang relasyon nila ng anak nitong si Anya lately. Natuwa naman si Yor at pinatotohanan yun. Palagi daw nababanggit ni Anya si Damian sa kanila. Palagi daw itong masaya sa tuwing binabanggit niya ang tungkol sa kanya. Hindi naman makapaniwala si Melinda doon at natuwa dito. Muling nag-iba ang aura niya nang sabihing sana daw ay manatili silang magkaibigan. Hindi naman inasahan ni Yor ang naging reaksyon nito. Balik sa present, sinabi nito kay Lloyd na dun daw natapos ang pag-uusap nila. Well, sigurado daw si Lloyd na maraming complicated factors na kaakibat ang pagiging dating first family. Sa tingin nga din daw ni Yor. Pinakita naman nito ang mga sweets na natanggap niya daw mula sa nanay ni Damian. Meron daw siyang crunchy cakes, guwa cakes at uwa cakes din. Na-curious naman si Anya nang marinig ang tungkol sa uwa cakes. Samantala, napaisip lang si Lloyd sa gilid patungkol kay Melinda Desmond. Ang asawa ng chairman ng National Unity Party. Siyempre naman daw ay minomonitor din ito ng WISE. At gaya ng asawa nito, nananatiling maliit ang circle niya at exclusive. At since nawalan na ng kapangyarihan ang party nila, hindi na daw nito ininvolve ang sarili niya sa politika. At wala naman daw natagpuan masyado ang WISE na worth reporting tungkol dito. Isa pa, mukhang medyo malayo daw ang loob nito sa kanyang asawa at mga anak na lalaki. Kahit na ganun, matagal na itong itinuturing na high-risk, low-reward target pagdating sa information value. Pero kahit na ganun, afford ba daw nitong palampasin yun bilang chance encounter lang? O hindi kaya in-arrange ang meeting na yun? Kung ganun nga, bakit daw kaya? Samantala, naisip naman ni Yor na dapat siguro sa susunod, siya na ang magdala ng cake, upang mag-apologize sa lack of manners nito. Sa likod, pinagdudahan naman ni Lloyd si Yor at inisip kung siya ba daw kaya ang nag-attempt na mag-initiate ng contact na yon. Yun daw ba ang dahilan kaya ito pumunta sa department store? Nabasa naman ni Anya ang iniisip nito. Kaya naman, sinabihan nito si Yor na hindi naman daw dapat siya pupunta sa department store at na-trap ng mga fancy na tao na yun kung hindi lang nito hiniling ang mga cake na yon. Sagot naman nitong hindi daw siya na-trap doon. Napaisip tuloy si Lloyd. Ni-research daw nito maigi ang background ni Yor. At kung bibigyan nito ng konsiderasyon ang mga nangyari at ang reaksyon nito, hindi niya ma-imagine na siya ang nag-set up noon. After all, kung ginawa man nga niya yun, anong point at binanggit niya yun sa kanya? Kung set up man daw ito, maaaring sa side ito ni Melinda. Inalala nito nang magpakilala siya sa asawa nito noon. Pero curious siya ano daw kaya ang purpose ni Melinda kung sinet up niya ngayon. Isang paraan daw ba upang makuha siya? May nagawa daw kaya ito upang magsuspetya si Donovan nang mag-meet sila.
Ang hirap daw ma-imagine na gagamitin nito ang sarili niyang asawa para lang doon. Maari daw kayang simpleng act lang yun para ma-intimidate ang pamilya ng batang babae na sumuntok sa anak niya. Pero parang hindi daw. Kung kukonsiderahin nito ang relasyon na meron sila sa anak nila, mukhang hindi daw yun. Hindi daw siya basta-basta aasa na lang na magiging maayos ang lahat. Kailangan daw nito ng facts. Nahilo naman si Anya dahil sa sobrang dami ng nasa isipan nito at nang subukang basahin yun. Tinanong naman ni Yor ang opinyon ni Lloyd kung sa tingin niya okay lang na mag-attend siya sa susunod na mommy get-together daw. Inamin nitong wala pa daw siya masyadong alam kung paano nagwo-work ang mga bagay-bagay sa mundo. Kaya naman, ang matutunan ng parenting mula sa kanila ay maaaring makatulong daw sa kanya na magkaroon ng better understanding sa kung ano ang normal. Nangako naman itong gagawin pa din daw ang housework niya. Nag-isip namang mabuti si Lloyd. Ano daw ang play na gagawin nito bilang Twilight? Hindi niya daw alam kung makokonsidera na model ng pagiging normal ang mga Desmond. Makakasama daw kaya sa relasyon nila kung hindi niya ito papayagan. Pero kung papayag ito nang hindi naiintindihan sino ba talaga ang naglalaro doon, mahirap na daw. Napatigil ito at sumagot na lang kay Yor na wag daw siya masyadong mag-alala doon. Hindi daw nito kailangan na masyadong mag-effort upang matutunan ano ang normal. Madami daw iba-ibang paraan upang maging pamilya. Napayuko naman si Yor at sumang-ayon dito. Mukhang tama nga daw siya. Ngunit dagdag ni Lloyd, gayunpaman, sa tingin niya, magandang ideya daw na sumali ito sa kanila. Napatingin naman si Yor dito at hindi inasahan yun. Maaaring lahat daw sila ay nasanay na sa buhay nilang magkakasama bilang isang pamilya, pero hindi daw ibig sabihin nun ay malaya na ang buhay nila sa stress. Kapag mas marami daw itong pinupuntahan sa labas ng bahay nila kung saan makakapag-break ito at makakapag-relax, mas maganda. Pero syempre, kailangan niya daw na maging maingat na huwag madudulas tungkol sa hindi sila totoong pamilya. Ngunit ang pagkakaroon ng mga taong kapareho niya raw ng pananaw at damdamin na pwedeng niyang pag-usapan ang mga bagay-bagay ay mahalaga din. Ngayon, alam niya daw na merong itong Yuri. Ngunit sigurado itong may mga bagay na mas nais nitong talakayin kasama ang ibang mga babae o mga kaibigan niya. Kaya naman, dalhin daw nito ang mga bagay na hindi pa nito na-share at kausapin at mag-enjoy kasama ang mga bago niyang kaibigan. Sa tingin niya daw kasi, ang ganong klaseng normal ang something na deserve daw nitong makamtan. Nag-blush naman si Yor dahil sa mga sinabi nito. At sa tingin din daw ni Lloyd, dapat nitong idagdag na meron ding iba pang anggulo doon. Sinasabi kasi nila na ang mga taong hindi daw active sa komunidad nila ay mas mataas ang risk na ma-report. Ang Lady Patriot Society daw ang magiging kaligtasan niya laban sa mga ganung bagay. Hindi naman daw naisip ni Yor yun. Ngunit si Lloyd, naisip na kung meron ngang ulterior motive doon si Melinda Desmond, then mapapababa nun ang risk na ma-report si Yor. At who knows, maaaring makakuha pa daw ito ng mga useful na chismis mula sa mga outing nila. At kung naglalaro man ng some sort of game si Melinda doon, manunood lang daw ito at handang protektahan si Yor. At dahil binanggit ni Lloyd ang mga bagong kaibigan, naisip ni Yor na maaring maging Frankie niya si Melinda, kaya naman, makikipagkita daw itong muli. Kinabahan naman si Lloyd dahil hindi naman daw yun ang sinasabi niya. Naawa naman si Anya dahil hindi daw iniisip ng papa niya na kaibigan ang Scruffy na yun. Naisip din ni Lloyd ang pinakamalaking posibilidad. Paano daw kung hindi gaanong magkalayo ang relasyon ng pamilya Desmond kaysa sa ipinapalagay ng pananaliksik ng Wise? Sa ganitong sitwasyon, ang unti-unting pagbuo ng pagkakaibigan ni Yor at Melinda ay maaaring magbukas ng bagong daan para sa pag-atake, katulad ng alternatibong Plan B ni Anya at Damian. Isang bagong plano daw, Plan C, ang Mommy Friends Scheme. Nagulat naman si Anya nang mabasa ang iniisip nito. In fact, naisip pa ni Lloyd na depende sa standing daw ni Melinda sa pamilya nila. Maaaring mapatunayan nun ang mas direct na route papunta kay Donovan kesa sa Plan B kay Damian. Anyway, thoughts niya lang naman daw yun. Gayunpaman, nabahala si Anya dahil sa bagong plano. Kung magtatagumpay daw kasi ang Plan C, then ang ibig sabihin ba nun ay matatanggal na daw siya. Kinabahan ito dahil napakabilis daw ng progress nun. Ngayon, race na ito kung sino ang unang magiging magkaibigan. Siya ba at ang Scion Boy, o kaya ang mama niya at mama ng Scion Boy?
Naghanda ito dahil yun na daw pala yun, at nagtaka naman si Bond sa kinikilos niya. Pero sa isip ni Anya, yun na daw ang Battle of the Friendship Schemes. Naitira na daw ang unang shot, at hindi ito makakapayag na matalo sa laban na yun. Kailangan daw ay meron itong gawin. Kaya't dali-dali siyang tumakbo papunta sa kwarto at nagpaalam kay Lloyd na gagawa lang daw siya ng homework. Nagtaka naman ito na agad-agad niyang napagdesisyonan yun. Mukhang napaka-motivated daw nito lately. Sa may desk niya, naglista naman si Anya ng mga paraan para daw mas maging mabuting magkaibigan sila ni Sion Boy. Nag-isip siya ng mga paraan para magawa yun, pero ilang saglit pa, nakatulog na din ito sa kama niya. Sa kabilang kwarto naman, makikitang balisa si Yor. Habang nakaupo, iniisip lang nito ang patungkol sa mga kaibigan. Nagising naman ang diwa nito nang ma-realize na kung napakahalagang tao daw ni Melinda, dapat ay sabihin niya yun sa shopkeeper. Kaya naman, pinuntahan niya ito upang kausapin. Nang banggitin niyang nais nitong maging kaibigan ng asawa ng chairman, sumagot naman ang shopkeeper na wala daw siyang nakikitang problema doon. Naginhawaan naman si Yor nang marinig na okay lang daw pala yun. Sagot nitong conservative daw yun. Pero kung meron daw mangyayari, then syempre naman, dahil sa rason na yun, hindi niya daw ito irerekomenda. Bumalik na ito sa pag-snip ng mga dahon sa puno doon at dinagdag na at the very least, maging maingat daw ito, or else iisipin ng asawa niyang meron itong one-sided na political beliefs. Sa tingin naman daw ni Yor na hindi ito magiging problema. Isa pa, na-meet na daw ni Lloyd si Mr. Desmond at mukhang mabuting tao daw ito. Ayon daw dito, medyo interesado siya sa national unity thing niya, o kung ano pa man daw ang maitatawag dun. Napatigil naman ang shopkeeper sa ginagawa nito at nagkaroon ng interes sa sinabi niya. Lipat naman sa Eden Academy, hindi maganda ang mood ni Anya pagkapasok sa eskwela. Hindi kasi ito makapaniwalang umaga na at wala pa siyang naiisip na kahit isang plano. Binati naman ito ni Becky ng magandang umaga. Ngunit kinausap siya nito pabalik, at nagulat itong nais niyang makahanap ng paraan upang mas mapalapit ng mabilis kay Damian. Kinilig si Becky dahil finally, handa na daw itong magseryoso. Then oras na daw upang tigilan ang paghihintay sa move nito at dumiretso na siya sa pag-atake. Payo niya, ito daw ang dapat na gawin ni Anya. Meron daw time-tested technique kung saan ang babae na may tinapay sa bibig ay liliko sa kanto, mababangga siya sa isang lalaki at mula noon ay magkakaugnay na ang kanilang mga buhay magpakailanman. Yun lang daw ang kailangan. Hindi naman makapaniwala si Anya doon. Pero sa sobrang excitement ni Becky sa plano, bumili pa siya mismo ng yakisoba burger sa store sa school nila. Ipinasak niya ito sa bibig ni Anya at lagay niya lang daw doon yun. Nag-abang sila sa corner para sa pagdating ni Damian. Tanong ni Becky, handa na ba daw ito? Ang paibig daw ay all about timing. Sumang-ayon naman si Anya dito. At nang dumating na ang pagkakataon, nagbigay ng hudyat si Becky na ngayon na daw at sumugod si Anya gamit ang tinawag niyang friendship crash. Nabahala naman si Becky dahil hindi daw dapat ganon. Hindi daw dapat ito bumangga sa kanya, dapat ay bank lang. Gayunpaman, inusag ni Damian ang paa niya at naiwasan niya ang pagtama ni Anya sa katawan niya. Nagtaka naman ito nang mapansin yon. Natawa lang si Damian at akala niya daw ba ay palagi na lang siya mahuhulog sa mga stupid attacks nito ng ganun kadali. Nakita niya na daw agad ang gagawin nito malayo pa lang. Binati naman siya ng mga kaibigan niyang ang galing daw ng ginawa niya. Pinagtawanan nila si Anya, at wika pa ni Damian, habang nakaluhod ito ay para daw itong hayop na kumakain ng tinapay mula sa lapag. Galit na galit naman si Anya at sumigaw na enough. At dahil doon, bumulwak palabas ng bibig niya ang yakisoba burger at diretso itong tumama sa ulo ni Damian, bagay na hindi nito inasahan. Kumalat ang yakisoba sa buhok nito at naglanding ang buns sa magkabilang side ng ulo niya na parang kagaya ng accessories ni Anya. Sinabi tuloy ng kaibigan nitong para daw silang kambal ngayon dahil doon. Humingi naman ng tawad si Anya dahil nasayang daw ang pagkain. Napasigaw naman sa sobrang inis si Damian, at nagbanta na pagbabayaran niya daw yun. Gayunpaman, pinigilan ito ng mga kaibigan niya dahil makakakuha daw siya ng Tony Truss Bolt kapag inatake niya siya. Namagitan naman si Becky at sinabihan si Anya na umatras na. Oras na daw para magpa-hard to get. Umalis na muna daw sila doon. At dahil nga sa pangyayari,
ang Yor at Melinda friendship level at nagkaroon ng +10. Habang ang Anya at Damian friendship level naman ay -100 na ngayon. Sumunod na araw sa Eden Academy, inabot ni Anya ang kamay niya na parang may hinihingi kay Damian. Nagtaka naman ito para saan yon. At giit ni Anya, ibigay na daw nito ang cake na ipinangako niya sa kanya. Kinilig naman si Becky nang malamang dinadalhan siya ng sweets nito. Umalma naman si Damian at sinabing never daw siyang nangako ng cake sa kanya. Sino daw ito para mag-demand sa kanya ng kahit na ano matapos niya siyang tapunan ng noodles kahapon. Sumangayon naman ang mga kaibigan nito at si Anya daw ang may utang kay Damian. Sa isip-isip naman nito, maaari daw kayang nanghihingi ito ng kapalit dahil sa ginawa niya noon nang abutan ito ng panyo. Nangako nga daw siya na babayaran ito pabalik para dun, pero ang nais lang ba daw talaga nito ay cake lang. Ngunit buti na lang daw at hindi nito hinihiling na makilala ang tatay niya o kaya naman, nanghihingi ng trabaho para sa mga magulang niya or something. Nang mabasa ni Anya ang iniisip nito, na-realize nitong pwede niya palang kunin bilang kabayaran para sa panyo ang pagkakataon na makilala nito ang last boss. Kaya naman, sinabi niyang nagbago na daw ang isip niya. Huwag na daw nitong isipin ang cake. Ngayon kasi, parang mas feel daw nitong pumunta sa bahay na lang nila kasama ang pamilya niya. Gulat na gulat naman si Damian sa request nito. Wika ni Becky, mali daw yun. Sobra naman daw yun. Magmumukha daw itong hasi kung iimbitan niya ang sarili niya sa bahay ng isang lalaki. Nag-blush naman at hindi nakasagot si Damian dito. Samantala, hindi makapapayag si Emil. Ang bahay daw ni Damian ay hindi curiosity na dapat tignan ng mga peasants. Dagdag pa ni Yuan, nakakatawa daw isiping makikisalamuha ang pamilyang gaya ng kanila sa mga Desmonds. Natawa naman si Anya sa pinagsasabi nila. Wika nito, ang katotohanan daw ay naging magkaibigan na ang kanyang ina at ang nanay ni Sion Boy. Hindi naman makapaniwala ang lahat dahil sa sinabi nito. Totoo daw ba yun? Tama na daw ang pagsisinungaling nito, sabi ni Damian. Ngunit ngumiti lang si Anya at sinabing hindi daw kasinungalingan yun. Tanong niya pa daw ang nanay niya mismo. Although, maaari nga sigurong stretch ang tawagin silang magkaibigan. After all, siya pa din daw ang mananalo sa Battle of the Friendship Schemes. Na-curious naman si Emil sa sinasabi nito. Nabahala si Damian dahil doon at tinanong ano daw ang nalaman nito tungkol sa kanya. Meron ba daw itong sinabi? Maging totoo daw siya. Pinayuhan naman ni Emil ang tinawag niyang bossman na mag-chill lang daw. Samantala, kinilig naman si Becky at napawaw dahil nakasecure na daw ng family's blessings si Anya. Pinagpapawisan sa kaba si Damian dahil tapos na daw siya kapag nalaman nito ang tungkol sa mga dark preschool era secrets niya. Gaya na lang ng pag-ihi sa kama, na hindi nito kayang matulog nang wala ang favorite stuffy niya at sinubukan itong umaktong matanda at kumain ng green pepper pero nagsuka ito. Kaya naman, pinilit niya itong sabihin lahat ng nabanggit daw sa kanya. Nabasa naman ni Anya lahat ng inisip nito at natuwa sa mga chismis na nakuha niya mismo dito. Gayunpaman, pinag-relax lang nito si Damian at sinaibing wala naman daw masyadong sinabi tungkol sa kanya ito. Dahil doon, kumalma na si Damian at napatahimik. Tumalikod na lang ito basta at sinabing gaya daw ng inasahan niya. Giit naman ni Anya na dapat daw siyang imbitahan nito. Siguradong sasabihan daw siya ng mama niyang gawin yun. Nainis naman si Damian dahil hindi daw naiiba ang pamilya nito sa iba. Tinawag niya silang mga worthless flies na umaaligid lang para sa ngalan ng Desmond. Hindi inasahang marinig yun ni Anya. Ngunit wika nito, hindi daw sila ganon. Seryoso daw ang pamilya nila dahil mission nila yun. Na-curious tuloy si Desmond kung saan sila exactly nagseseryoso. Sa gilid, hindi naman makapaniwala si Becky kung gaano daw ka-passionate lately si Anya. Patuloy lang nagbangayan ang dalawa sa eskwela. Lumipat naman ang eksena sa Berlin General Hospital kung saan nagtatrabaho si Lloyd. Nagpasalamat dito ang batang pasyente, pati na ang nakakain na matandang lalaki. Hanggang sa susunod daw nilang pagkikita. May nag-remind naman kay Lloyd na tinawag itong Dr. Forger tungkol sa paparating daw na conference sa susunod na linggo. Inaya naman itong mag-golf ng isang lalaki muli. Samantala, kilig na kilig ang ilang mga kababaihan ng mamasdan nito. At dahil sa kanila, napakawi na lang si Lloyd at napangiti. Binati tuloy siya ng kasamahan sa trabaho na sobrang popular daw nito.
Sagot naman niyang hindi naman daw special yun. Ngunit dagdag ng isa pa, na mukhang mahal na mahal daw ito ng mga pasyente niya. Sa isip-isip tuloy ni Lloyd, ang effort niya upang ma-reinforce ang cover identity niya ay mukhang umigi. At ngayon, mas lalong lumalago ng mabilis ang network ng mga contacts niya. Sa tingin naman daw ng isa, na siya ang magiging go-to guy nila para sa lahat ng mga politiko, celebs at iba pang VIP patients di kalaunan. Tumanggi naman si Lloyd at sinabing masyadong marami pa daw itong dapat matutunan. Nakamasid naman sa hindi kalayuan si Fiona. Sa mga mata nito, si Twilight daw ang very model ng perfection ngayon as usual. At syempre naman, dapat ay wasakin daw nito ang buhay ng lahat ng mga kababaihang nakakandara pa sa kanya. Gayunpaman, pinigilan nito ang sarili niya nang maisip na hindi siya pwedeng manggialam sa mission nito. Napatigil naman ito nang may mapansin sa gilid. Isang matandang lalaki at nakamatsyag din kay Lloyd at bakas sa ekspresyon ng mukha nitong nagseselos siya at may galit para dito. Tinitigan naman itong mabuti ni Fiona. Sa may office, tinanong naman ni Fiona kung interesado daw ba si Lloyd sa mga pasyenteng may kinalaman kay Melinda Desmond. Tama daw, sagot nito. Mga personal assistants, security detail, miyembro ng Lady Patriot Society at mga ganong bagay. Mukhang napasok na daw kasi ni Yor ang mom group ni Melinda. Hindi naman makapaniwala si Fiona na si Yor Briar ang tinutukoy nito. Buong akala niya daw, si Melinda ay kinukonsidera na low-value intelligence target. Ngunit hindi daw kasi nila masabi, sagot ni Lloyd. Kaya naman daw nais nitong malaman. Pero hindi niya daw ma-imagine na makakakuha siya ng mga magagamit nilang intel mula kay Yor. Sang-ayon naman si Fiona dito, wala daw silang makukuha sa Yor Briar na yun. Gayunpaman, kung siya daw ang papalit sa role ng asawa nito. Agad namang sumagot si Lloyd na hindi na daw. Kailangan niya daw ito bilang support role. Kung sakaling mag-end up daw sila na meron ngang intelligence value si Melinda, kakailanganin daw nitong ma-infiltrate ang social circle nila. Na-disappoint naman si Fiona ngunit sumagot itong naiintindihan niya daw. Dagdag pa nito, maaaring may mga pasyente daw doon na konektado kay Melinda, pero sa tingin niya hindi daw nila siya hahayaang makita sila. Curious naman si Lloyd kung ang ibig sabihin ba nun ay hindi pa sapat ang record niya. Pero hindi daw yun. Hindi lang daw mag-a-assign ng director sa kanya ng mga pasyente dahil sa personal spite nito. Hindi naman inasahan ni Lloyd yun. At nang humingi ito ng clarification sa kanya, sinabi ni Fiona na siguradong napansin na daw nito ang way ng pagtingin nito sa kanya. Halatang nainggit ito, at kapag mas lalong tumaas ang reputasyon niya, mas lalong lalalim ang grimace nito. Ang Chief Medical Director daw kasi na si Gerald Gorey, na siyang nakamit ang posisyon nito dahil sa careful na networking, ay labis na pinapahalagahan ang status at reputation nito higit sa lahat. At lagi daw nitong bukang bibig ang mga bagay tulad ng siya daw ang usap-usapan noon, until dumating si Lloyd sa ospital na yun. Alam naman daw ni Lloyd yun, pero hirap daw itong makamit ang right balance. Ang dami na din daw nitong ginawa upang mapunta sa good side nito ngunit mukhang hindi ito sapat. May pagkakataong binati niya ito dahil daw eye-opener ang new medical paper nito, lalo na sa parte tungkol sa head injury scarring. Nakakabilib daw talaga ito at isang inspirasyon para sa kanilang lahat. May isang pagkakataon pa nga na nagsinungaling ito at nag-abot ng regalo na ipinabibigay daw ng isa sa mga batang nurse nila. Sinabi naman ni Fiona na ang lahat daw ng exams para sa mga VIP patients ay ina-assign personally nito. Kaya naman, kailangan niya nang harapin ito sooner or later. Pero mas maigi daw kung mas maaga. Hindi naman inasahan ni Lloyd na umabot na daw pala doon, kaya naman pinaghanda niya na ito. At sumagot naman si Fiona ng yes sir. Pagkalabas ng office nito, naisip naman ni Fiona na sa araw daw na yun, kinausap siya ni Twilight ng 5 minuto at 41 seconds. Sa di kalayuan, naroon na naman nakasilip ang Chief Medical Director. Gulat na gulat ito at tinawag na bastard si Forger. Ngayon daw kasi, ang nais naman nito ay ang babaeng matagal niya nang pinagmamasdan, ang dear Fiona niya. Kaya naman, tumakbo ito paalis at hindi daw siya makapapayag dun this time. Magiging pariah daw siya ng ospital na yun, once tapos na siya dito. At napansin naman ito ni Fiona doon. Ilang saglit pa, sa loob ng meeting room, nagtaka ang dumating dahil buong akala niya daw ay 11 pa ang simula ng meeting na yun.
Si Lloyd pala yun na sinabihan ng kasamahan nitong 10:30 on the dot daw. Bibihira daw itong magkaroon ng ganong pagkakamali. Humingi naman ng paumanhin si Lloyd dahil doon. Sa gilid, natatawa naman si Director Gory dahil siya pala ang may pakana nun. Kinailangan lang daw nitong baguhin ang oras sa whiteboard niya. Gayunpaman, nagpapanggap lang na walang alam si Lloyd. Nakisakay lang daw ito sa little trick niya at sana daw ay satisfied na siya dun. Sa imagination ng director, kamumuhian ito ng iba pang mga staff dun dahil na-misjudge nila siya bilang professional pero di daw pala. Pati mga kababaihan ay tatawagin itong trash at mapapahiya si Lloyd. Ngunit habang nasa meeting room, sinabi ng isa na mukhang masyado daw itong nag-work hard lately, kaya naman kailangan daw nitong magpahinga. Siguro nga, sagot ni Lloyd. Sumangayon naman ang isa pa dito, at sinabing wala naman daw magagalit kung magda-day off ito paminsan-minsan. Nairita naman si Director Gory dahil hindi yun ang inasahan niyang senaryo. Nang siya daw ay na-late ng 1 minuto lang ay tinawag na nila siyang lazy fat cat behind his back. Ilang saglit pa, may dala-dalang 2 cup ng kape ang Chief Medical Director at pinansin itong mukhang pagod na daw si Lloyd. Kaya naman, nagdala daw ito ng kape, dahil kailangang at his best siya para sa afternoon exams nito. Ngunit ang katotohanan ay pinuno niya ng malakas na laxatives yun. Nagpasalamat naman si Lloyd dito at inisip na mukhang magiging okay lang siya kung makakagawa ito ng antidote. Maya-maya, kumulo na ang tiyan ni Lloyd dahil sa pinainom na kape sa kanya, kaya't nag-excuse ito sa pasyente niya at hindi daw maganda ang pakiramdam nito. Tatakbo lang daw ito sa bathroom. Tinanong naman ng bata kung okay lang ba daw ito. At dahil nakita nito kung paano niya nilabanan ang stomach pains niya, nagbigay daw ito ng will sa kanya upang lumaban din. Natuwa naman si Lloyd sa naging response nito. Ngunit ang senaryo na binuo ni Director Gory ay tatawagin siya nitong Dr. Pooper at tatawanan ng pasyente. Palalayuin sila nito. Kaya naman, hindi ito makapaniwalang kabaliktaran na naman ang nangyari. Paano niya daw nagawa yun? Siya nga daw hindi magawang mautat sa harap ng pasyente nang hindi ni-demanda for malpractice. Matapos mag-CR, may naiwan namang tissue sa may likod ni Lloyd at pinansin ito ng mga kasamahan niya sa ospital. Hindi naman daw ito inasahan ni Lloyd. Natawa naman ang nurse dahil kahit daw pala si Dr. Forger ay nagiging lutang minsan. Sobrang adorable daw nito. Muli, hindi inasahan ni Director Gerald ang ganung response. Dahil daw siguro pogi ito kaya ganun. Nakatanggap naman ng note si Fiona na galing kay Lloyd Forger. Nakasulat ditong meron daw siyang sasabihin at maghihintay ito sa gabing yun sa may Maltic Bridge ng 7:00. Speechless naman si Fiona dahil sa sulat na parang pambata dito. Nakamasid lang sa may taas si Director Gerald at natatawa sa isip niya. Peke daw ang sulat na yun. Maghintay lang daw ito doon ng maghintay pero never daw magpapakita si Forger doon. Kakalat daw ang balita na nambabae ito habang meron siyang asawa at anak. At siya naman daw ay handang kunin ang pira-piraso ng durog na puso ni Fiona. Sa baba, inisip naman ni Fiona na kinamumuhian niya daw ang sarili niya sa pagwawalo niya kahit na saglit lang doon halatang namang peke yun. Mas malinis daw ang sulat ni Lloyd doon, kaya naman crinample nito ang papel. Nagtaka naman si Director Gory sa ginawa nito. Ilang saglit pa, kausap na nito si Lloyd at sinabing magiging masaya daw itong tanggalin ang little problem na yun sa kanya. Ngunit sagot ni Lloyd na patuloy lang daw silang sasakay dito. Sa likod, napaisip naman si Director Gory kung kinukumprime niya ba daw yun dito. Sino daw ang gagawa nun sa ganung sitwasyon? Sa isip-isip naman ni Fiona, tolerant man daw si Twilight. Samantala, inis na si Director Gory doon. Ano ba daw ang nakikita nilang lahat sa tinawag nitong jerk na si Lloyd? Kaya naman, wala na daw itong choice kung hindi dumiretso sa last resort niya. Kailangan na daw niyang gumawa ng direct action upang matanggal ito sa buhay niya. Pumunta ito sa office at nag-dial sa phone. Tumawag pala siya sa State Security Service or SSS at sinabing mula daw siya sa Berlin General Hospital. Aniya, nakadiskubre daw ito ng spy mula sa mga staff niya. Ilang saglit pa, meron nang dumating sa ospital. 2 kalalakihan ang bumisita dahil sa natanggap nilang report. Naglakad sila papasok ang ospital at nilapitan nila ang Chief Medical Director at tinanong kung siya daw ba nang nag-report. Nagtaka naman itong sila ang mga galing sa State Security Service.
Napatayo siya at napansing hindi daw sila naka-uniforme. Sagot naman ng naka-shades na ayaw daw nila kasing tumakbo ang suspect kapag nakita nito silang dumating. Na-realize naman ni Director Gory na may sense. Dagdag pa nila, wag daw nito silang i-refer bilang SSS o anything like that. Siguradong ayaw daw nitong magkaroon ng issue na siyang makakasakit sa reputasyon ng ospital nila. Sagot naman nitong syempre daw at ayaw niyang mangyari yun. Ngunit ang katotohanan, inaasahan nitong ipapahiya nila si Lloyd sa harap ng lahat ng staff, at hindi niya daw nakonsidera ang point nila. Good call daw. Hiniling naman nilang ituro ang daan kung saan daw matatagpuan ang suspect. At dumiretso na nga sila papunta kay Lloyd. Siya daw ang sinasabi nito. Si Lloyd Forger, bagong hire at wala pa daw 1 taon doon sa ospital. Nang tanungin nila ano ang issue sa kanya, sagot nitong nakita niya daw mismo gamit ang kanyang mga mata na may hinahanap ito sa records room gabi-gabi. Though kasinungalingan lang talaga yon. Dagdag pa niya, narinig niya din daw na may kinalaman ito sa ilang mga shady na karakter. Sigurado daw itong nagbibigay ito ng impormasyon mula sa ospital nila papuntang west. Ngunit muli, isang kasinungalingan lang yun na inimbento niya. Sinabi pa ni Director Gory na sigurado daw siyang may makikita silang mga dokumento sa desk nito na magpapatunay doon. Kaya naman, dumiretso sila sa office ni Lloyd upang hanapin ang sinasabi nitong files. Habang naghahanap, sinabi naman ng naka-shades na wala daw siyang nakikitang kahit na ano. Ngunit sigurado daw si Director Gory na meron doon. Sa isip-isip niya, tignan daw nito ang unang drawer sa kanan. Dun daw niya plinanta ang peking ebidensya. At habang naghahanap ito, ginaguide niya ito sa utak niya papunta sa drawer sa kanan. Patuloy lang daw itong maghanap. Nakuha naman ang Maruhi file at tinanong kung yun daw ba yun. Sagot naman ni Director Gory na tama daw. Pagkabukas ng folder, makikita sa loob ang personal information ng mga patients at clinical test results ng bagong medisina. Mukhang naghahanap daw ito ng iba't ibang klaseng files upang ibigay sa iba. Nagsenyasa naman sila ng kasamahan nito at tumungo. Matapos ang consultation, nagpaalam na ang pasyente ni Lloyd sa kanya at sinabing kita na lang daw sila sa susunod. Nagpaalam naman na ito at naglakad. Napalingon siya nang bigla na lang may tumawag ng ngalan niya. Tinanong nito kung siya ba daw si Dr. Lloyd Forger mula sa Psychiatry Department. Dagdag niya, iniimbestigahan daw siya for espionage. Sumilip naman ito sa likod at nakita ang kasamahan pa nito sa likod. Pinusisan nila siya at sinabihang inaaresto daw nila siya. Laking gulat naman ni Lloyd nang bigla na lang niyang makitang may posas na ang mga kamay niya. Niloloko daw ba nila siya at ano daw yun? Sa gilid, tuwang-tuwa naman si Director Gory dahil nag-work ang plano nito. Umalma naman si Lloyd at teka lamang daw. Sagot naman ng naka-shades na itabi lang daw nito ang mga excuses niya para sa istasyon. At habang naglalakad, kinausap ito ni Lloyd. Aniya, hindi daw parte ng plano ang pagposas sa kanya. Ano daw ang ginagawa nito? Ang kausap niya na nagpanggap na galing sa SSS ay si Frankie pala na naka-disguise. Tumawa ito at sa isip-isip niya ay nais niya lang daw makita ang reaksyon ng mukha nito. Concerned si Lloyd dahil paano daw kung merong makakita sa kanya ng ganun. Wika naman ni Frankie na bigla-bigla na lang daw itong tumawag out of the blue na i-jack ang telepono nila at ngayon siya pa ang bida sa Little Rose nito. Kaya naman, hayaan niya naman daw siyang mag-enjoy ng unti doon. Si Frankie pala ang tumanggap ng tawag ni Director Gory at kakuntsa ba nito si Fiona na siyang nag-abot sa kanya ng disguise niya. Tinuro naman ng naka-disguise bilang lalaki na si Fiona si Director Gory sa likod at sinilip niya ito. Naroon nga pala ito. Kaya't nagpanggap si Lloyd na umaalma dahil wala naman daw siyang ginawa. Ano daw ang sinasabi nilang espionage? Nakangiti naman si Director Gory at hindi naman daw personal yun. Bigla namang inilabas ni Frankie ang tin-anim na ebides niya at tinanong kung nakikilala ba daw nito yun. Ang mga files na ibebenta niya sa West. Sagot naman nitong hindi niya daw alam ang files na yun at hindi daw ito sa kanya. Lumapit tuloy si Fiona kay Director Gory upang ituro na siya daw ang nagsabi sa kanila na matatagpuan ito sa ilalim ng desk niya. Nagwalt naman ito nang bigla na lang siyang hilahin ito at ipakita. Kunwari ay walang alam si Lloyd at nasurpresa nang makita ang tinawag nitong si Director Gory. Todo tanggi naman ito at hindi niya daw sinasadya ang lahat ng yun.
Nagtiwala daw ito sa kanya completely. At isa pa, bago daw ito ngunit nagawa na nitong kunin ng tiwala ng lahat ng napakabilis. Kaya't inisip nitong maaaring yun ay isa sa mga spy persuasion techniques. Sa wakas ay nanggaling daw ito mismo sa kanya. Nagpaliwanag naman si Lloyd na dahil siya raw ay bago doon, kaya naman sobra daw itong nagwa-work hard para mag-fit in. Isa pa ang mga files daw na naroon, kung titignan nilang mabuti ang mga letra ay mahahalata muna. Hindi daw yun galing sa klase ng typewriter na gamit niya. Nakilala naman ito ng nagpapanggap na si Frankie na Font 52 Yuka daw yun. Giit naman ni Lloyd na wala daw sa ospital na yun ang gumagamit ng ganun kaluma na typewriter bukod sa isa, at tumingin sila sa director. Itinanggi naman nito yun. Paulit-ulit nitong sinabing hindi daw. Nang tanungin siya ano ang pangalan niya, hindi naman ito sumagot. Bagkus tinuro nito si Lloyd at maaaring meron daw siyang kaparehong typewriter sa bahay gaya ng kanya. Ngunit sagot nilang malalaman naman daw nila yon. Dagdag pa ng director, baka sinulat daw nito yon gamit ang typewriter niya upang ma-frame siya. Tinutukan naman ito ng fake gun ni Frankie na ang totoo ay lighter lang at muling hiningi ang pangalan niya. Habang nakataas ang kamay, nagpakilala naman ito bilang ang Chief Medical Director na si Gerald Gorey daw. Mukhang pamilyar at narinig na daw nito ang ngalan niya. Sumabat naman mula sa likod ang nagpapanggap na si Fiona at sinabing nasa interval surveillance list daw yun sa ospital na yun. Gulat na gulat naman ito dahil doon. Inayos ni Frankie kunwari ang shades niya at sinabing tama daw. Si Gerald Gorey ay pinagsususpetsahan na improperly tumatanggap ng mga political donations at nagpa-falsify ng medical reimbursement request. Hindi naman makapaniwala ang director sa sinabi nito. At base sa reaksyon niya, inisip ni Fiona na mukhang tumama daw sila sa bullseye. Dagdag pa sa akusasyon daw dito, ginagamit niya ang luxury car ng kaibigan upang mag-joyride. Mini-misrepresent din daw nito ang sarili niya bilang CEO ng ospital kapag nakikipag-date. At isa pa, kinakain daw nito ang lahat ng break room donuts, at sinisisi ang chubby nitong subordinate. Pinapagpawisan sa kaba si Director Gorey dahil tama lahat yun at curious ito saan nanggaling ang impormasyon. Ngunit ang intel na yun ay kay Lloyd mismo galing. Ngayon siya naman ang pinusasan tuloy nila. Piece of work daw ito, at walang duda kung sino ba talaga ang responsible daw doon. Dalhin na raw nila ito sa estasyon. Itinatanggi naman yun lahat ni Director Gorey. Sumisigaw ito at hinahanap si Fiona upang dumating at iligtas siya. Sa isip-isip naman ng nakadisguise na si Fiona, bakit daw kaya siya ang tinatawagan nito? Tumakbo naman si Lloyd at pinahihinto. Teka lang daw, nakiusap ito at sinabing, totoo man daw na nag-uuwi ng medical supply si Director Gorey at binibente sa ibang ospital, pero wala daw way para gumawa ito ng ganun kasrizi na umabot sa pagbebenta ng sarili niyang bansa. Hindi naman makapaniwala ang director sa ginawa nito at tinawag siyang buddy. Dagdag pa ni Lloyd, sikat na sikat daw siya doon higit pa sa kanya. At ang lahat daw doon ay minamahal siya. Palagi daw itong nakabantay sa kanilang lahat na parang siyang leader ng buong team nila na sobrang maaasahan. At dahil daw nakabantay ito palagi sa kanilang mga likod, nagagawa nilang mag-focus sa mga pangangailangan ng mga pasyente nila. Umiyak pa nga ito nang sabihing greatest treasure daw ng ospital si Director Gorey. Siya daw ay shining ray of hope nila. Kung aarestuhin daw nila ito, then siya na lang daw imbes na siya. Siya daw ang gumawa nun lahat at aamin ito doon. Naiyak naman din ang Chief Medical Director dahil sa sinabi nito. Samantala, sa isip-isip ni Fiona, nais niyang ipunin ang mga luha daw ni Twilight kahit na mga peke ito. Dahil sa naganap na iyakan, sinabi ng nagpapanggap na si Frankie, hindi siya makapaniwalang humahagulgol sila ng ganun sa edad nila. Gayunpaman, sa totoo lang daw ay hinahangaan niya daw sila. Sa isip-isip naman ni Lloyd, hindi niya matanggap bakit kailangang mag-play ng weird characters lagi si Frankie sa mga mission nila. Lumapit ito kay Director Gorey at tinapak siya sa balikat sabay sabing, meron daw siyang tunay na good guy doon. Isang taong nagko-command ng loyalty gaya niya. Kaya naman, imposible daw na spy ito. Tatanggalin na din daw nila ang ngalan nito sa hospital surveillance list. Nang maglakad na sila palabas ni Fiona, sinabi nitong nais niya daw silang dalawa na mag-work together upang mapatakbo ang ospital na yun. Habang nakaluhod, naghinhawaan naman si Director Gorey.
Nang makaalis na sila, patuloy pa din ang pag-iyak nito. Lubos siyang nagpapasalamat sa tulong daw ni Dr. Forger at dahil iniligtas siya nito. Huwag na daw nitong pansinin yun, sagot ni Lloyd. Itinayo niya ito at sinabihang hindi daw niya alam ano ang magagawa nila kung wala si Director Gory. Kaya naman, kung meron man daw itong magagawa upang mapagan ang trabaho at ang load niya, sabihin lang daw nito. Gaya na lang ng VIP exams. Tuwang-tuwa naman si Director Gory at tinawag itong good man. Gawin daw nila ang best nila together. Sa labas, natuwa naman si Fiona na naging helpful ito para kay Twilight. At ayaw niya pang magpalit ng costume dahil ginawa ito ni Twilight para sa kanya. Ayaw naman ding habarin ni Frankie ang kanya. Siguro daw mula ngayon, isusuot niya yun kapag naroon siya sa lugar ni Jamie. Dahil sobrang ganda ng costume na ginawa ni Twilight para sa kanya at mukhang cool ito, ayaw niya nang habarin yun. Nang gabing yun, umuwi na nga si Lloyd sa bahay at binati naman din ito ni Anya na nasa bahay na. Sinabihan naman ito ni Yor na dapat daw niya itong welcome home. Pagkaupo sa sala, inisip ni Lloyd na ngayon na ayos na nila ang problema sa hospital, siguro ay pwede na silang mag-move sa Plan C. Gulat naman si Anya. Hindi nito matanggap na mauungusan siya ng Plan C ng mama niya. Hindi ito makakapayag doon at kailangan daw itong may gawin upang makahabol. Kaya naman, naupo lang siya sa lapag at inisip ng mabuti ang ibig sabihin ng salitang pagkakaibignan. Sumunod na araw, habang nasa mission, may nakalaban si Yor na tinatawag daw ng iba na Stilgot Gullickson. At gamit daw ang girdle of solid steel, ngunit bago niya pa matapos ang pagbabanta niya, nagawa na itong tamaan ni Yor ng napakalakas na palm strike. Dahil sa pag-ataking yun, tumilapon ito mula sa port. Nabahala naman ang mga kasamahan nito nang mapansin ang sinapit ni Gullickson. Samantala, iba naman ang pakiramdam ni Yor. Nasaktan ito dahil sa ginawa niya at nanginginig pa nga ang mga kamay nito bilang sa resulta. Pagkauwi sa bahay, hindi naman makapaniwala si Lloyd na nasaktan daw ang wrists nito. Pagpapaliwanag niya, naipit daw ang kanyang mga kamay nang sumara ng malakas ang fire door sa City Hall kahapon. At nang magising ito, magang-maga na yon. Nang mabasa naman ni Anya ang inisip nito tungkol sa nakalaban niya, napawaw ito nang marinig ang pangalang Stilgot Gullickson. Concerned naman si Lloyd para dito at tinanong kung okay lang ba daw siya. Habang mangiyak-ngiyak, sagot naman itong kung ipapahinga niya lang daw yun buong araw, baka maging maayos na din ito. Bigla namang dumating si Yuri sa bahay nila at sobrang excited. Libre daw kasi siya araw na yun, kaya naman naparoon ito upang mag-enjoy kasama ang kapatid niya. Gayunpaman, nang makita nitong injured ang kamay niya, nagalit ito at tinanong ano daw ang nangyari. Sinisi nito si Lloyd at tinawag na monster. Ano daw ang ginawa niya sa wrist ng ate niya? Pinatitigil naman ito ni Yor at hindi daw siya ang may kasalan doon. At dahil pinigilan niya ito gamit ang mga kamay niya, muli naman itong nanakit. Hindi naman makapaniwala si Yuri dito at nag-sorry. Labis itong nabahala sa kalagayan ng kapatid niya. Patuloy nitong sinisi si Lloyd. At least man lang daw siya dapat ang magluto habang nagdudusa ang ate nito. Sa isip-isip ni Anya, ang papa niya naman daw talaga ang gumagawa nun anyway. Habang si Lloyd, hindi naman na sumagot pa dito. Dumiretso na ito sa kusina upang maghanda ng kakainin nila. Habang naghihiwa ng carrot, nagsorry naman si Yor dito dahil palagi na lang daw ganun ang nangyayari. Sagot naman niyang okay lang daw yun. Samantala, nakikinig maigi si Yuri sa usapan nila, habang kasama nito sina Bond at Anya sa sala. Wika pa ni Yor, palagi na lang daw itong inaalagaan ng tama ni Lloyd. At hindi daw niya alam kung paano sapat na mapasasalamatan ito dahil sa kabaitan niya. Napatingin naman si Yuri nang marinig mismo sa bibig ng ate niya ang salitang care, kindness at thanks. Dahil doon, dali-dali itong tumayo upang puntahan sila sa kusina. Hinailan nito ang kutsilyo mula kay Lloyd na siya namang nagulat dito. Nag-volunteer si Yuri na siya na daw ang gagawa ng pagluluto at hindi naman humangal pa si Lloyd dito. Intense at highly focused si Yuri kaya naman, nakagawa ito ng sobrang daming putahe na sobrang kakaiba ang itsura. Samantala, nagluto pa din si Lloyd at fancy looking ang mga dishes nito. Proud namang sinabi ni Yuri na natalo niya na daw agad ito sa variety pa lang. Sa may hapagkainan, sinubuan naman ni Yuri ang ate niya since hindi daw ito makakahawak ng tinidor.
Natuwa naman ito at nagpasalamat sa kanya. Pagkatiim nito ng luto ni Yuri, habang ngumunguya ay inisip ni Yor na hindi daw kasing sarap sa naaalala niya ang luto nito. Pumurol na daw ito, o maaaring mas naging refined lang ang panlasa niya mula nang matikman ang luto ni Lloyd araw-araw. Wala man itong sinabi, na bahala si Yuri sa naging reaksyon ng kapatid nito. Ano daw kaya ang ibig sabihin ng mukhang yon? Sa sobrang inis, hinamon naman ito si Lloyd na turn niya na daw. Pakainin niya daw si Yor ng isa sa mga stupid dish niya. Nagulat naman ito sa sinuggest niya. Dagdag pa ni Yuri, anong klaseng pathetic husband daw ba ang hindi man lang mapakain ang sarili nitong asawa? Giit naman ni Yor na okay lang. Sigurado daw itong kaya niya namang kumain mag-isa. Hindi naman makapapayag si Yuri. Kung hindi daw gagawin ni Lloyd yun, clear sign ito na hindi niya siya mahal. Kaya naman, dahil wala ng choice, sinabi ni Lloyd na buksan daw ni Yor ang bibig niya. Inabutan niya ito ng pagkain at hindi man inasahan ni Yor yun ngunit sumunod naman din ito. Sobra siyang nag-blush dahil sa ginawa nito. Gayunpaman, bigla itong pinatigil ni Yuri. Huwag daw nitong tangkain na pakainin ang ate niya sa harap niya. Nagtaka naman si Lloyd na yun na naman daw. Inutusan na lang nito si Anya na tinawag niyang Chihuahua girl na pakainin daw si Yor. Kaya naman, kinuha niya ang tinidor mula sa papa niya at sinabing paparating na daw ang chuchu. Natuwa naman si Yor at nagpasalamat dito. Nang tanungin nito kung masarap daw ba, sagot ni Yor na oo daw at masarap. Hindi naman inasahan ni Yuri yun. Naglupasay ito sa lapag at hindi matanggap ang nangyari. Hinampas-hampas nito ang lapag, dahilan upang patigilin ito ni Lloyd at may mga kapitbahay daw sila doon. Gayunpaman, hindi pa din tumigil si Yuri. Aniya, ang pinakaimportante daw na parte ng pagluluto ay ang paglilinis. Kaya naman, maglalaban daw sila sa paghuhugas. Sinabi naman ni Lloyd na hindi na daw nila kailangang paglabanan pa yun, siya na daw ang baalang maglinis. Ngunit habang umiiyak, pinilit ni Yuri na paglalabanan daw nila yon. Kaya naman, sabay silang naghugas ng mga pinagkainan. Nagpasalamat naman si Yor sa kanilang dalawa sa pagliligpit. At dahil katabi nito ang ate niya, nag-blush si Yuri at nabitawan ang hawak niyang pinggan. Samantala, abala lang si Lloyd na magsabon at banlo ng mga pinagkainan. Bilang rulta, kumikinang-kinang pa nga ang mga nilinis ni Lloyd, habang basag-basag naman ang mga hinugasan ni Yuri. Naging awkward ang tinginan nila, ngunit halata naman sino ang nanalo doon. Hindi pa natapos si Yuri doon at hinamon naman ito sa paglalaba. Hindi naman pumayag si Yor dito. Ayaw niya daw na may humawak ng mga delicates nito. Samantala, si Anya naman ay napapaisip paano daw siya makakapag-aral sa sobrang ingay nila. At dahil hindi pwede ang paglalaba, naisipan ni Yuri ang pinakamagaling na lang daw sa paglilinis ng bathroom. Hindi naman alam ni Lloyd paano gagawin yun iisa lang ang meron sila. Sunod na naisip ni Yuri na mag-race daw sila kung sino ang unang makakapaglabas ng basura. Isa pa, maglaban daw sila sa pag-balance ng family budget. Sa isip-isip nito, may edge siya pagdating sa paperwork. Inisip naman ni Lloyd na magiging mas mabilis siguro kung hahayaan nito siyang manalo ng kahit isa lang. Gayunapam, sinabi ni Yuri na wag daw nitong isiping hindi niya mapapansin kapag inisihan lang nito sa kanya. Dire-diretso lang ang hamon nito, mula furniture repair, pagpapalit ng light bulbs at kahit pamimigay ng leaflets. Ngunit sa lahat ng yun, si Yuri ang palaging talo. Sobrang frustrated naman ito habang nakaluhod sa lapag. Habang pinagpapawisan, naiinis itong hindi niya man lang daw matalo si Lloyd. Hindi nito matanggap na mas useful daw si Lloyd kesa sa kanya para sa ate niya. Sa isip-isip naman ni Lloyd, sana daw ay umuwi na siya. Napansin naman ni Yor na naubos na daw ang lahat ng detergent at garbage bags doon. Sobrang dami daw kasi nilang ginamit. Nang marinig yun, nakakitang muli ng pagkakataon si Yuri. Ito na daw ang magiging final round nila ni Lloyd Forger. Kung sino man daw ang makakabili ng best stuff ng pinakamabilis at pinakamura, ang ultimate shopping duel. Hindi naman makapaniwala si Yor dito at tama na daw. Ngunit sinabihan naman itong maglista na lang daw ng lahat ng kailangan niya. Nang makuha ang listahan, naghamon naman si Yuri na ihanda daw ni Lloyd ang sarili niya. Naghudyat ng ready set go si Yuri at dali-daling tumakbo palabas upang mamili. Kumari pa na ito ng takbo habang naiwan namang kalmado si Lloyd doon.
Kinuha nito ang hat niya at sinabihang babalik din daw siya agad. Wika naman ni Yor take lang daw nito ang time niya. Habang naglalakad palabas, tinignan ni Lloyd ang listahan. Naisip nitong ang detergent at trash bags ay siguradong nasa usual na general store na binibilhan nito. Sa araw daw na yun, discount day ng market sa May 4th so pwede niyang bilhin ang gatas at iba pang bagay doon. At habang pabalik, makukuha niya ang replacement na mga plato at baso sa may tindahan sa Kudam Street. What a day, komento nito. Parehas na nga silang naghanap at namili. Ginamit naman ni Yuri ang SSS card nito nang puntahan ang isang tindahan. Nabahala ang shopkeeper nang makita ito ngunit kilala niya pala si Yuri. Tinawag niya itong old body at kinamusta. Alam naman daw nitong maayos na at tuwid ang landas nito. Tinawag naman itong snitch ni Yuri at tinanong saan daw niya mahahanap ang pinakamurang detergent sa bayan na yun. Hindi naman ito makapaniwala sa tanong niya. Dagdag pa ni Yuri, sino daw ang plug para sa mga gatas at dishes doon. Nagulat naman sila dahil dito. Nagmamadaling tumakbo si Yuri pabalik ng bahay ng mga forger. Habang buhat-buhat nito sa magkabilang kamay ang mga nasa listahan ni Yor, tuwang-tuwa ito dahil ituturo niya daw kay Lloyd na huwag maliitin ang State Security Service. Sobrang saya nito nang makabalik at bumati kay Yor na naroon na daw siya. Ngunit ang sumagot dito ay si Lloyd na nag-aayos na sa kusina. Inaya niya itong pumasok at sumali daw sa kanila. Muli naman itong napaluhod sa lapag at nahulog lahat ng dala-dala niya. Hindi nito matanggap na naunahan naman siya nito at natalo. Humagulgol ito dahil tapos na daw ang lahat. Hindi na siya kailangan pa ng sarili niyang kapatid. Ngayon, ang kailangan na lang daw nito upang sumaya ay ang precious Lloyd niya. Tumutulo pa nga ang uhog nito habang sinasabi yon. Nilapitan naman siya ni Yor at nagtaka ito nang may mapansin mula sa mga binili niya. Isang pakete ng whistle candy. Aniya, naalala niya daw ang candy na yon. Dati daw, kapag pumupunta sila sa kabundukan, pumipito sila gamit ang candy na yon upang matakot ang bear at umalis. Tinanong naman ni Yuri kung hindi ba't ang paborito daw nito ay ang apple flavor. Natuwa naman si Yor na naalala niya daw yon. Hindi daw ito makapaniwalang nahanap niya pa yon. Taon na daw niyang hindi nakikita ito. Kaya naman, nagpasalamat siya sa kapatid na si Yuri. Nang marinig yon, na-comfort naman si Yuri. Sinabi naman ni Lloyd na dahil doon, kita naman daw na matagal na panahon pa bago nito makikilala si Yor nang kahit kalahati lang ng pagkakakilala ng kapatid niya sa kanya. Tama daw, wika nang nakangiti ng si Yuri. Mas kilala niya daw ito better kesa sa kanya. Siya lang daw ang tanging tao na masusuportahan si Yor mula sa puso nito at wag na wag niya daw kakalimutan ito. Umalis na ito at tinawag siyang loser. Never daw itong matatalo sa kanya. Isinara na nito ang pinto at naiwan na nga ang pamilya forger doon. Muli, humingi naman ng paumanhin si Yor sa ikinilos ng kapatid niya ngunit sinabi ni Lloyd na okay lang daw. Samantala, sinubukan naman ni Anya na pamito gamit ang whistle candy na dala ni Yuri. Sumunod na araw, inuwi naman ni Anya ang history test nito, kung saan nakakuha lang siya ng 7 points. Habang tinitignan nito ni Lloyd ay nakaabang lang si Anya sa magiging reaksyon nito. Gayunpaman, sa isip-isip nito ano pa daw ba ang pwede nitong gawin upang mas maging better na estudyante ang anak niya. Kinumfort naman ito ni Anya na okay lang daw yun. Inalala naman nito nang gayahin ni Anya ang scene mula sa pinanunood nito. Kaya't naisip ni Lloyd kung yun daw ba ang kasagutan. Ang paggamit daw ba ng cartons ang pinaka-epektibong paraan upang maturuan ito. Gayunpaman, wala na daw mga lessons na natitira na may ituro ito mula sa Spy Wars cartoons at comic books. Ano daw kaya ang pwede nitong gawin? What if gumawa pa daw siya ng mas marami nun? Naisip nitong gumawa ng original stories niya. Mukha kasing mas nare-retain ni Anya ang mga impormasyon mula sa cartoon kesa sa comics. Kaya naman, cartoon daw ang gagawin nito. Naghanda ito upang lumabas at inisip na para yun sa ikabubuti ng Operation Strix. Na-excite naman si Anya at mukhang masaya daw yun. May pinuntahan itong lugar kung saan gumuhit siya ng gagamitin para sa proyekto niya. Napabilib naman ang kasama nitong si Frankie dahil ang galing daw nito doon. Giit naman niyang inaral niya daw ang art at composition style ng show kaya't kaya nitong gumuhit na papasa bilang imitation nito. Mukhang sapat na daw yun para sa audience of one nito.
Inabot niya yun kay Frankie upang kulayan at siya na daw ang bahala doon. Samantala, nag-record naman si Lloyd at nag-dub. Hindi naman makapaniwala si Frankie na pati ang voices ay siya rin mismo ang gagawa. Gayunpaman, kailangan niya daw ng tulong nito para sa music at sound effects. At si Frankie na daw ang aayos nun. Ngayon, mag-shoot na daw sila ng frames. At susubukan daw ni Frankie ang bagong optical filter para dito. Matapos ang pagpupursigi ng dalawa, nabuo na nga nila at natapos ito. Tuwang-tuwa naman sila nang ma-accomplish ito. Ngunit sinabi naman ni Frankie na ilang beses daw ba daw niyang dapat sabihin na impormasyon ang din-ideal nito hindi animation. At wala daw itong pake kung tapos na. Ngunit nang iabot ni Lloyd ang bayad, nag-iba ang tono nito at ikinagagalak niya daw na makatrabaho ito. Anytime daw ay pwede siyang tumawag. Pagka-uwi, kinausap ni Lloyd si Anya. Salamat daw sa isang kaibigan niya, nakakuha ito ng isang hindi pa nai-ere na episode ng Spy Wars. Natuwa naman ito nang marinig yun at pinanood yun. Sa eksena, ipinakitang nabahala ang spy na si Bondman dahil meron na lamang daw itong 10 minuto upang makatakas. Kung tatalunin daw nito ang 3 kalaban sa loob ng 1 minuto, then matatalo nito ang 30 na bad guys o nasa 40% ng buong enemy force. Habang hinahanap naman ang daan palabas, naalala nitong ang exit ay nasa north. Gayunpaman, hindi niya daw alam saan yun. Doon nito na-realize na ang compass needle nga pala ay laging nakaturo daw sa north. Yun ay dahil ang Earth ay merong parehas na north at south poles kaya ang planeta mismo ay nagsisibling isang malaking magnet. Nang sa wakas ay makalabas na ito, natuwa si Bondman na nakabalik na daw siya sa beloved homeland niya. Itinayo pa daw ito bilang frontier settlement noong 13th century. At nagpatuloy pa nga ang kwento nito papunta sa 17th century. Tahimik lang si Anya habang pinanood ito. Ngunit hindi nagtagal, hindi na nito natiis at nag-comment na ang pangit daw ng karton na yun. Sa sobrang daming impormasyon ay hindi niya masundan at all. Nagulat naman si Lloyd sa komento nito lalo na't pinagpag-year nila ni Frankie yun.